Kamusta? Sundan natin ang kwento ng isang natatanging pari sa pelikulang Island. Sa kanyang damit pari, ang paring ito, sa ilang simpleng galaw gamit ang kahoy na pamukpok, ay nagpapatakbo sa mga gumagawa ng gulo sa templo. Ang punong pari, puno ng habag, ay mahinang umubo bilang paalala na itigil na, at sumunod ang pari, ibinaba ang pamukpok. Ngunit inutusan ng mga masasamang lalaki ang kanilang tauhan na umatake. Hindi inaasahan, gamit ang kanyang mahusay na martial arts at ilang perpektong sipa, napaluhod ng pari ang mga masasamang lalaki na humingi ng awa. Tumingala ang pari sa langit, nakita ang dalawang guhit ng ulap na nagkrus na parang senyales mula kay Bodha at Diyos, at naglunsad ng huling suntok na nagpabagsak sa pinuno. Ang pambihirang paring ito ay si Hyjin. Pagkatapos, dinala ang insidente sa pulisya, kung saan nagkunwaring kaawa-awa ang mga masasamang lalaki, at inakusahan ang pari na walang dahilan ang pananakit sa kanila. Walang labis na salita, hinagis ni Hyjin ang 8 lata na kakakain lang sa pinuno, at hinintay ang punong pari na kunin ang memory card na nakatago sa salamin na naglalaman ng buong insidente ng mga masasamang lalaki sa templo. Lumalabas na ang mga ito ay tauhan ng isang senador na pumilit sa punong pari na ibenta ang lupa gamit ang masamang ebidensya. Naaresto ang lahat ng masasamang lalaki at lubos na nagpasalamat ang mga punong pari kay Hyjin. Umiti lamang siya ng mapagkumbaba, sinabing ang pagpaparusa sa kasamaan ay hindi nakikilala ang relihiyon para sa kanya, ito ang tamang gawin. Sa simbahan, si Ian, isang batang lalaki, ay kasama ni Hyjin, kumakain ng maanghang na rice cake at nangakong magiging isang tapat at malakas na pari tulad niya. Sa araw na iyon, nagdaos ng misa sa simbahan bilang pag-alala sa isang yumaong pari at naroon si Ian. Napansin ni Harigin ang pulang marka sa liig ng bata at ang kanyang hindi magandang itsura. Sa misa, walang tigil na ibinahagi ni Harigin ang kanyang pananaw tungkol sa katarungan na sinumang gumawa ng kasalanan ay dapat magbayad ng patas, anuman ang katayuan. Ito ang paniniwala ni Hyjin sa katarungan. Biglang nahimatay si Ian sa lugar na iyon at agad siyang dinala ni Hyjin sa ospital. Si Ian ay may congenital heart disease at sa pagkakataong ito, may pinsala rin sa utak na may napakababang sansang magising. Habang tinitingnan si Ian na walang malay sa kama ng ospital, naalala ni Hyjin ang mga nakaraang taon nang unang dumating ang bata sa simbahan. Sa paglipas ng panahon, sa pamamagitan ng pagsasama at paglalaro sa simbahan, naging malapit sila tulad ng magkapatid. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Hyjin ang emosyon. Ibinunyag ng matalik niyang kaibigan, si Daeyeon, na ang tunay na dahilan ng pagkahimatay ni Ian ay pagkalason sa gamot. Bilang pinakamalapit na kaibigan ni Hyjin, si Daeyeon ay isang respetadong kapitan ng Major Crimes Team sa araw. Ngunit sa gabi, kasama si Hyjin, sila ay naging mga kabalyero ng gabi laban sa kasamaan. Siyempre, parehong hindi naniniwala sina Hyjin at Daeyeon na si Ian, isang mabait at dalisay na bata, ay gagawa ng anumang bagay na may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Upang alamin ang katotohanan, dinala ni Daeyeon si Hyjin sa Drug Investigation Team. Iminungkahi ni Hyjin na suriin ang social media account ni Ian. Ngunit pagkatapos ng pagsisiyasat, normal ang lahat ng online activities ng bata, walang anumang palatandaan ng koneksyon sa ipinagbabawal na gamot. Sa oras na iyon, inihayag ng Drug Investigation Team ang Supreme Prosecutor's Office na sila ang kukuha sa kaso ni Ian. Nagtaka si Daeyeon dahil karaniwan, ang mga kaso ng malaking drug trafficking lamang ang hinintay ng Prosecutor's Office. Nararamdaman din ni Hyjin na may kakaiba. Ayon sa pamantayan, ang mga ganitong kaso ay dapat imbestigahan ng lokal na otoridad, at ang pagkakasangkot ng Prosecutor's Office ay parang paggamit ng malaking kutsilyo para sa maliit na bagay. Pagkatapos makipag-usap kay Daeyeon, hininala ni Hyjin na may tinatakpan ang Prosecutor's Office. Kinaumagahan, sinuri ni Hyjin ang balita at natuklasan na ang mga kaugnay na artikulo ay tinanggal, na lalong nagpatibay sa kanyang hinala na may mas malalim na nangyayari sa kasong ito. Upang patunayang inosente si Ian, pumunta si Hyjin sa paaralan ng bata. Doon, narinig niya ang mga malisyosong bulungan ng mga estudyante tungkol kay Ian dahil sa mga chismis. Hindi napigilan ni Hyjin ang galit, sumigaw siya at pinunasan ang mga nakakasakit na salita na nakasulat sa mesa ni Ian. Sinabi niya na maaaring magkamali at pumuna ang mga tagalabas kay Ian, pero ang mga kaklaseng kasama niya araw-araw ay dapat magkaroon ng pangunahing tiwala sa kanya. Nang umalis si Hyjin, isang lalaking estudyante ang tumawag sa kanya pabalik. Siya ang tanging naniniwala kay Ian at ibinunyag na noong araw bago ang insidente, tumawag si Ian sa kanya, sinabing ninakaw ang kanyang telepono at paulit-ulit na binanggit ang pangalan ng isang tao. Nagpasalamat si Hyjin at samantala, nakahanap din ng bagong pista si Daeyeon. Noong nakaraang araw, hiniling ni Daeyeon kay Song Sakun, isang delivery man, na tulungan sila sa pamamagitan ng pagkuha ng litrato ng mga kahina-hinalang tao at sitwasyon habang nagde-deliver. Si Song Sakun, isang kabataang guy na kasalukuyang nagtatrabaho bilang shipper para sa isang Chinese restaurant sa Korea, ay isa sa mga kasama sa Justice League ni Hyjin at Daeyeon. Nagbunga ang estratehiyang ito pagkatapos ng isang araw, nakakuha sina Song Sakun at iba pang mga shipper ng maraming larawan ng mga transaksyon ng ipinagbabawal na gamot sa Gudamu, Seoul. Upang mahanap ang nagbigay ng gamot kay Ian, naghiwa-hiwalay ang mga miyembro ng Justice League ni Hyjin upang bantayan ang iba't ibang lokasyon na nasa mga larawan. Pagkatapos ng isang gabi, nagkaroon sila ng resulta ng makakita ng isang high school student na nagtatago ng isang pakete sa isang madilim na sulok. Nang gabing iyon, masayang naghahati ng pera ang grupo ng mga estudyante sa kanilang hideout. Sa sandaling iyon, lumitaw si Harajin at sumigaw ng pangalang binanggit ni Ian. Isang lalaking estudyante sa grupo ang lumapit, at napansin ni Harajin ang earphones na ibinigay niya kay Ian na nakasabit sa liig ng estudyante. Napagtanto niya na ito ang salarin sa pagkakasakit ni Ian. Walang labis na salita, mabilis na pinabagsak ni Hyjin ang mga batang thief. Sa harap ng malakas na kalaban, napilitan ang lalaking estudyante na magsabi ng totoo. Lumalabas na habang nagbebenta, aksidenteng nakita at kinuhanan ng larawan siya ni Ian. Tumakas si Ian, ngunit hindi sinasadyang nahulog ang kanyang test paper na may pangalan at paaralan. Upang pigilan ang pagkalantad, sinira ng estudyante ang telepono ni Ian at naglagay ng gamot.
Tinanong pa ni Hyjin ang pinagmulan ng ipinagbabawal na gamot, ngunit ayaw munang magsalita ng estudyante. Iniisip na isang paring Kristiyano ay hindi gagawa ng labis. Totoo, hindi maaaring manakit ang pari, ngunit isang kindat lang kay Daeon, nagsimulang magpanggap na baliw si Hyjin, binasag ang ladrilyo gamit ang ulo. Sa harap ng paring parang baliw, natakot ang estudyante at sa wakas ay nagsabi ng totoo, ibinunyag ang pangalan ng isang supplier ng gamot. Nang gabing iyon, pumunta sina Hyjin at Daeon sa pugad ng supplier. Maayos ang kanilang pagtutulungan, mabilis na pinabagsak ang mga tauhan at dinakip ang pinuno. Sa gabi, habang kumakain ng popcorn, tinanong nila ang supplier sa mapang-asar na paraan, at sa wakas, nakuha nila ang isang online alias na may kaugnayan sa Busan, na sinasabing kasosyo niya sa online deal, at iyon lang ang alam niya. Pagkatapos umalis sina Hyjin at ang grupo at nagulat sa pulis, dumating ang drug investigation team ng prosecutor's office. Nakita nila ang mga smuggler na maayos na nakatali, ang mga ebidensya ay maayos na inayos, at sa ibaba, ang mga reporter ay abalang-abala sa pagkuha ng litrato. Sa hating gabi, bumisita si Hyjin sa ospital kay Ian, na nasa koma pa rin, at nanalangin sa Diyos na tulungan ang bata na malampasan ang krisis. Bumalik sa simbahan na mabigat ang loob, ibinahagi niya sa mga kasama ang tungkol sa respetadong matandang pari na pumanaw. Tinanong kung ano ang gagawin ng pari sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ng salita, tumayo ang mga kasama, alam nila na kapag ganito ang sinabi ni Hyjin, may gagawin sila. Ibig sabihin, gagawin ni Hyjin ang mapanganib na gawain kahit na pinipigilan siya. Totoo nga, tinanong niya ang lahat kung ang alias na iyon ay may kaugnayan sa Busan, kaya't dapat naroon ang tao, di ba? Habang maingay na nagdedebate ang mga kasama, tahimik siyang umalis patungong Busan upang hanapin at wasakin ang pinagmulan ng kasamaan. Pagdating sa Busan, sinalubong si Hyjin ni Eiko, isang dating miyembro ng gang na ngayon ay nagbago na at nagpapatakbo ng isang restoran, at isa sa mga sumusuporta sa Justice League ni Hyjin. Habang inaanyayahan si Hyjin na kumain, tumawag si Daeyaong upang kamustahin ang kanyang kinaroroonan. Bago pumunta sa Busan, nag-iwan si Hyjin ng liham para kina Daeyaong at mga kasamahan, sinabing mapanganib ang misyong ito at ayaw niyang madamay ang iba. Nag-aalala si Daeyaong para kay Hyjin at alam niyang si Eiko ang unang hahanapin nito sa Busan. Gayunpaman, naunang binilinan ni Hyjin si Eiko, kaya napilitan itong magsinungaling kay Daeyaong na wala na silang koneksyon. Matagumpay na nalusutan si Daeyaong at hiniling ni Hyjin kay Eiko na imbestigahan ang alias na nakuha mula sa estudyante, si Hongman Shaichu. Sa kasamaang palad, masyadong maraming gumagamit ng alias na ito, kaya hindi madaling maimbestigahan. Pagkatapos bilinan si Eiko na paliitin ang saklaw ng paghahanap, pumunta si Hyjin sa isang theological academy sa Busan. Dati, inanyayahan siyang maging instruktor doon, ngunit tumanggi siya. Ngayon, tinanggap niya ito dahil kailangan niya ng base para iligtas siya. Sa unang araw bilang instruktor, ipinakita ni Hyjin ang kanyang pagkakaiba. Hindi tulad ng ibang pari na nagtuturo lamang ng pananampalataya at prinsipyo, masigasig niyang hinikayat ang mga mag-aaral na tumindig laban sa masamang mundo. Upang harapin ang mga kasamaang parang impyerno, nanguna si Hyjin sa pamamagitan ng pag-post ng kanyang taekwondo training video, hiniling sa mga mag-aaral na sumali sa pagsasanay na parang sa paraiso. Ngunit walang nakakaalam na ang masigasig na paring ito ay may sakit. Ayon kay Tran, sa malalang kaso, hindi lamang siya makakaranas ng sakit sa katawan, kundi maaari ring maparalisa sa hinaharap. Habang tinitingnan ang lungsod na puno ng krimen sa gabing natatakpan ng hamog, nagpasya si Hyjin na itago ang kanyang sakit. Umaasa lamang na habang kaya pa niyang gumalaw, makagawa siya ng maraming makatarungang gawain, tuparin ang misyon bilang isang beletor. Sa Latin, ang beletor ay nangangahulugang imandirigma, hinirang ng Santo Papa, na may kapangyarihang kumilos ng lihim sa dilim upang ipatupad ang katarungan. Naging beletor si Hyjin 4 na taon na ang nakalipas, at ang mga sumusuporta sa beletor ay tinutukoy bilang ikam, tulad ni Daeyaong na kam numero 1 ni Hyjin. Bukod sa tungkulin bilang beletor, naging kawili-wili rin ang buhay sa Theological Academy. Isang gabi, tumawag ang punong guro kay Hyjin, humihingi ng tulong upang magpiyansa sa isang estudyanteng si Che, isang vice president sa klase na may mapang-uyam na ugali at madalas makasira. Sa pagkakataong ito, inaresto si Che dahil sa pakikipag-away sa mga SEAL. Upang iligtas si Che, ipinakita ni Hyjin ang kanyang natatanging kakayahan sa pag-arte. Lumuluhang humingi ng paumanhin sa pulis, sinabing kasalanan niya dahil hindi niya naturuan ng maayos ang estudyante at humiling ng kapatawaran. Hindi inaasahan, dati pang sinungaling si Che na nagsasabing pari siya, ngunit nabunyag ni Hyjin ang katotohanan na hindi siya pari. Balak ng pulis na ikulong si Che para sa investigasyon, ngunit biglang tumawag ang obispo, at pagkatapos makinig, pinakawalan ng pulis si Che. Paglabas ng istasyon, binalaan ni Hyjin si Che na huwag nang magpagulo. Ipinaliwanag ni Che na ang mga SEAL ay nang-aapi ng isang may kapansanan at hindi niya ito kayang baliwalain. Bagamat mahigpit ang salita, lihim na natuwa si Hyjin sa makatarungang kilos ni Che. Dahil sa madalas na kaguluhan, hindi pinayagan ng punong guro si Che na sumali sa mga kaibigan sa volunteerismo para sa mga matatanda, kaya dinala siya ni Hyjin at inilagay ang numero nito sa kanyang telepono. Sa mga sumunod na araw sa akademya, ipinagpatuloy ni Hyjin ang kanyang estilo ng pagtuturo. Nagpatugtog ng masiglang musika para sumayaw ang mga estudyante, na halos ikinahimatay ng punong guro nang makita ito. Madalas bumili ng ipinagbabawal na gamot mula sa kanya. Nang gabing iyon, pumunta si Hyjin sa food district. Una munang hiniling kay Eiko na bumili ng maraming yelo, pagkatapos ay diretsong pumunta sa pugad ng SEAL. Idineklarang lilipulin niya ito sa ugat. Sa wala pang kalahating minuto, napaluhod niya ang 2 tauhan na humingi ng awa. Sa bar, habang naghahanda ang SEAL na magmalabis sa isang babaeng serbidora, sakto namang dumating si Harigin at sa isang sipa, napatumba niya ito. Nakita ang nanginginig na serbidora sa isang tabi, binago ni Harigin ang tono, sinabing hindi kailangang lipulin ang SEAL, kundi kailangan itong i-exercise. Pagkatapos ay itinapon siya sa timba ng yelo, nag-yelo hanggang nanginig. Kusang loob na umamin ang SEAL sa kondisyong palayain siya ni Hyjin.
Epektibo ang estratehiya, kinuha ni Hyjin ang larawang magkasama ang Si, at ang kaibigang si Hongman Chai-chu, tinanong kung nasaan ang kaibigang ito. Nagkunwaring walang alam ang Si, kaya tumawa ng parang baliw si Hyjin, habang walang pag-aalinlangang dinampot ang timba ng yelo at ibinuhos ito sa palikuran. Natakot ang Si at umamin na madalas niyang nakikita ang kaibigang iyon sa bar. Kinuha ni Hyjin ang telepono, pinapatawag ang Si kay Hongman Chai-chu, sinabing gusto niyang magkita para bumili. Sa tawag, nalaman ni Hyjin ang lokasyon ni Hongman Chai-chu. Pagkatapos, lumabas siya upang makipagkita kay Ko, na may dalang 2 sako ng natirang yelo, mukhang parang nakakita ng multo. Hindi na unawaan ni Hyjin ang nangyari hanggang sa biglang dumating si Daeyeong mula sa likod, ay sugat sa katawan. Upang makarating sa busan at tulungan si Hyjin, dumaan si Daeyeong sa maraming pagsubok. Mula sa tawag kay Ko, ang bayani ng gabi, napansin na ni Daeyeong ang malabong kasinungalingan nito. Alam na magkasama sina Hyjin at Ko upang makakuha ng leave para sa business trip. Nagpanggap si Daeyeong na parang panda sa pamamagitan ng makeup. Hawak ang pagkain at nagtago sa aparador. Nagpanggap na may panic disorder upang sa wakas ay bigyan ng ilang araw na pahinga ng bureau chief. Sa sandaling ito, direkta namang nagsuot ng noise-cancelling earphones si Ko at nakinig ng musika. Alam na mag-aaway sina Hyjin at Daeyeon kapag nagkita. Bagamat nagtalo, hindi na kumbinsi ni Hyjin si Daeyeon na bumalik sa Seoul. Sa pagdating ng gabi, pumunta ang tatlo sa isang bodega kung saan naroon umano si Hongman Chai-chu. Bago pumasok, tinanggal ni Hyjin ang badge ng Roma mula sa damit ng pari. Pagkatapos ay sumilip sa puwang ng kalawangin na pinto ng bodega. Sinabing gusto niyang makipag-usap kay Hongman Chai-chu. Sumugod ang mga tauhan, ngunit biglang tumalon si Daeyeong mula sa itaas tulad ng Astro Boy, gamit ang kanyang bakal na braso at ulo na matigas na parang bakal. Inampas ang unang tauhan na sumugod hanggang sa mahimatay ito. Sumulong si Hyjin at nakipaglaban ng mano-mano sa mga Si, na pinalibutan at inatake siya. Inilunsad niya ang kanyang mga galaw, tinumba ang mga ito. Sinamantala ni Hongman Chai-chu ang pagkakataon upang tumakas, ngunit hinabol siya ni Hyjin at tinamaan ng tumpak na sipa sa bato, dahilan upang mahimatay ito. Habang humihingal, hindi maintindihan ni Hongman Chai-chu kung sino ang dalawang nangahas na kalabanin siya, idineklarang hindi madaling kalabanin ang kanyang amo. Sa sandaling iyon, habang pinagbabantaan ni Hyjin at Daeyeon si Hongman Chai-chu, isang babaeng pulis mula sa Busan Drug Investigation Team ang dumating, binaril si Hongman Chai-chu sa noo, dahilan upang mahimatay ito. Itinapat niya ang malamig na baril at inutusan sina Hyjin at Daeyeon na itaas ang mga kamay. Si Jo Yaung, ang babaeng pulis mula sa Busan Drug Investigation Team, ay mailayuning wasakin ang organisasyon ni Ian. Ipinakita ni Daeyeong ang kanyang badge ng pulis, sinabing isa ang panig nila, ngunit itinapon ng babaeng pulis ang badge at hindi naniniwala. Nakita ito ni Hyjin, kinuha ang badge ng Roma at damit ng pari upang patunayan siya ay pari, ngunit sinuway siya ng babaeng pulis sa pamamagitan ng paglalagay ng baril sa kanyang bibig at pag-utos na tumahimik. Natuklasan ni Jo Yaung, ang babaeng pulis, ang impormasyon tungkol kina Hyjin at Daeyeong, kinumpirma ang kanilang pagkakakilanlan at tinanggal ang kanilang posas. Umaasa si Hyjin na ibubunyag ni Jo Yaung ang impormasyon tungkol sa organisasyon ni Ian o payagan silang sumali sa investigasyon, ngunit gaya ng inaasahan, umiling si Jo Yaung at tumanggi. Sinabing katawa-tawa na isang pari ang gustong hulihin si Ian. Nang gabing iyon, pinaalis ni Jo Yaung sina Hyjin at Daeyeong, ngunit bilang gantimpala, inanyayahan sila ni Ko sa isang piging. Sa hapunan, sinuri ni Hyjin na kung hindi umamin si Hongman Chai-chu, walang pista si Jo Yaung. Napansin ni Daeyeong na ang koponan ni Jo Yaung ay isang independenteng unit at posibleng hindi man lang naiulat ang aksyong ito sa mga nakatataas. Bukod dito, hindi hahayaan ng organisasyon ni Ian na magpatuloy ang problemang si Hongman Chai-chu, kaya't siguradong mapapahamak ang koponan ni Jo Yaung. Sa kritikal na sandali, nagplano si Hyjin na tumawag ng tulong. Ang hinintay niya ay si Kim Son, isang miyembro ng Justice League, at tumutulong sa kanya sa misyon bilang belator. Nasa Los Angeles si Kim Son, isang prosecutor na may opisyal na tungkulin, ngunit iginiit ni Hyjin na bumalik siya agad sa Busan. Bukod dito, inutusan ni Hyjin sina Daeyeong at Ko na bantayan ang sauna room at manatiling updated sa investigasyon ni Jo Yaung. Samantala, bilang instruktor, kailangang bumalik si Hyjin sa akademya. Kahit nakabalik na, hindi siya mapakali, kaaway niya ang mga Si. Ngayon ay kailangan niyang dalhin si Che, ang pinakapilyong estudyante sa akademya, para magbolunteryo. Naglingkod sila sa mga matatanda sa komunidad. Napansin ni Hyjin ang sira-sirang lugar at ang mga matatandang nag-iisa na walang masisilungan. Sinabi nila kay Hyjin na walang pakialam ang lokal na pamahalaan sa kanilang kalagayan. Nalungkot si Hyjin, at sa sandaling iyon, isang nanginginig na matanda ang lumapit. Inakusahan ang pari bilang manloloko at demonyo, sinabing ang Diyos at pag-asa na itinuturo ng simbahan ay hindi umiiral. Hindi nagpaliwanag si Hyjin, sa harap ng mga matatandang nasaktan ng lipunan, wala siyang masabi pang mga doktrina. Sa sandaling iyon, isang matandang babae ang nahirapang magtulak ng kariton ng basura, pataas ng burol. Mabilis na tumulong sina Che at Hyjin na itulak ang kariton patungo sa bahay ng matanda. Sa loob, naglinis sila, nagluto ng pansit, at nakipagkwentuhan sa kanya. Sa kalokohan, sinabi ni Che sa matanda na magaling kumanta si Father Hyjin at hiniling ng matanda na kumanta ang pari. Napilitan si Hyjin na buong pusong kantahin ang kanyang paboritong kanta. Habang kumakain ng pansit, masayang ibinahagi ng matanda kay Hyjin na magtatrabaho siya sa isang food factory kung saan maaari siyang maupo habang nagtatrabaho. Kinuha ni Hyjin ang kanyang pera at ibinigay sa matanda, sinabing mayaman siya at bumili ng masarap na pagkain. Ngunit sa totoo, kahit ang damit ni Hyjin ay kanyang tinahi. Pinayuhan din ni Hyjin si Che na huwag nang sabihin sa mga matatanda ang mga tulad ng ipanatilihin ang pag-asa. Higit sa mataas na doktrina, ang kailangan nila ay kasama upang alisin ang kalungkutan. Sa pagtatapos ng pagbisita, dumating si Kim Son sa Busan upang makipagkita kay Hyjin.
Nang marinig ang tungkol sa pananakit kay Ian ng mga masasama, galit na galit si Kim Sun at idineklarang bubunutin niya ang buong organisasyon ni Ian na parang pagpapagpag ng kumot. Sa pagkakaroon ng maasahang kasama tulad ni Kim Sun, biglang naging masigla si Haejin na parang kakainom lang ng Red Bull. Hindi lamang si Kim Sun, kundi pati ang iba pang cam ng Justice League ni Haejin ay sunod-sunod na dumating sa Busan, kabilang ang isang madre mula sa simbahan at isa pang pari. Lahat ay may pusong puno ng katarungan laban sa kasamaan at ayaw iwang mag-isa si Haejin sa panganib. Sa pagtitipon ng mga kasama sa Busan, tahimik na kumilos ang organisasyon ni Ian. Nagkataong isang tauhan mula sa bodega noong araw na iyon ay nakatakas at nagulat sa amo na dalawang estranghero, kabilang ang isang paring may mataas na kasanayan sa martial arts tulad ni Jet Li, ang sumira sa pugad at dinakip si Hongman Chai-chu. Kinumpirma ng amo na ang pari ay pulis na nagpapanggap. Utusan ng mga tauhan na hanapin si Hongman Chai-chu at tiyaking hindi niya ibubunyag ang anumang impormasyon sa pulis. Ang amo, isang malupit at masamang tao mula sa Timog Silangang Asya, ay pinuno ng kasamaan. Sa labas, siya ay isang gwapo at magalang na chairman ng isang korporasyon, madalas bumisita sa nursing home upang magbigay ng regalo sa mga matatanda, nagpapakita ng espesyal na pag-aalaga sa kanila, at nangangako pa na tutulungan silang makahanap ng angkop na trabaho na may mataas na sahod. Ngunit sa sandaling umalis sa nursing home, nandidiri siya sa amoy ng matatanda na dumikit sa kanya, paulit-ulit na nag-spray ng pabango. Samantala, iniimbestigahan ni Jo Young si Hongman Chai-chu, nangangakong babawasan ng kalahati ang kanyang sentensya kung ibubunyag ang amo. Bagamat mukhang tanga, hindi naman bobo si Hongman Chai-chu, alam niyang kung umamin, baka wala pa sa bilangguan ay bangkay na siya. Alam din ni Jo Young at ng kanyang kasamahan na hindi maaaring ulat ito kay Director Nam dahil tiyak na malalaman ito. Hindi nila alam na ni Director Nam ang balita. Bilang pinakabata at pinaka-promising na prosecutor sa Busan Prosecutor's Office, para sa sariling interes, matagal nang nakipagsabuatan si Director Nam sa organisasyon ni Ian. Siyempre, agad napansin ng gwapong amo ang pag-ira ni Director Nam at mabilis itong nilapitan, inanyayahan sa hapunan. Sa pagkikita, dinala pa ni Director Nam ang helicopter ng Special Task Force ng pulis. Gayunpaman, nadulas ang amo tungkol sa background ni Director Nam, isang napakatalino at matapang na tao, ngunit walang malakas na suporta. Nangako ang amo na sa loob ng 15 taon, gagawin niyang pangulo si Director Nam kapalit ng pagiging protector nito. Nang makita ito, agad na inatras ni Director Nam ang helicopter. Inihanda rin ng amo ang dalawang plano, maagang ipinapabantayan ang mga magulang ni Director Nam sa probinsya, gamit ang parehong malambot at matigas na taktika, dahil pareho silang may pangangailangan. Mabilis na nagkasundo sina Director Nam at ang amo. Sa mismong oras na nagkasundo sila, nabalitaan ng mga tauhan na natagpuan na si Hongman Chai-chu at natanggap din ni NCCO ang balitang ito. Sa pagsubaybay, napansin ni NCCO ang isang van ng kumpanya ng laruan na nakaparada malapit sa sauna, at ang mga nasa loob ay mukhang tauhan ni Ian. Malinaw na sinusubaybayan din nila sina Jo Young at ang kanyang koponan. Nagpasya sina Jo Young at ang kanyang mga kasamahan na ilipat si Hongman Chai-chu. Sina Haejin, Da Young at NCCO ay sumunod at natuklasan ang mga pulis mula sa Drug Investigation Team na sumugod sa sauna. Ang grupong ito ng mga pulis ay nakikipagsabuatan kay Ian at plano nilang arestuhin ang mga kasamahan ni Jo Young gamit ang walang basihang akusasyon. Tumanggi ang mga kasamahan na sumunod, kaya't nakipag-ugnayan ang mga pulis kay Director Nam na siyang nanguna sa operasyong ito. Pinuna niya ang maliit na grupo ni Jo Young sa pagkilos ng walang pahintulot at binalaan ang mga pulis ng Major Crimes Team na kung hindi susunod ang grupo sa utos ng pag-aresto, direkta silang babarilin. Sa pamamagitan ng teleponong lihim na binuksan ng isang kasamahan, narinig ni Jo Young ang mga salita ng pulis mula sa Major Crimes Team. Habang nag-aalala, biglang may malaking truck na bumangga sa kanila. Hindi naman lubusang nasugatan si Jo Young, ngunit pagbaba ng sasakyan, nakita niya ang isang grupo ng mga tauhan ni Ian na may dalang armas at papalapit sa kanya. Sa sandaling mabubuwal na si Jo Young, sa kritikal na sandali, isang kotse ang biglang dumating, at ang bumaba ay si Father Haejin mula sa simbahan ng Sugyao. Walang labis na salita, agad na sumipa si Haejin at pinabagsak ang mga tauhan. Pagkatapos ay binilang ang mga ito, idineklarang handa na ang express train patungong impyerno para magbenta ng tiket. Sina Haejin at Da Young ay nagtulungan upang itaboy ang mga tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Hongman Chai-chu na tumakas, ngunit hinabol siya ni Haejin. Hindi inaasahan, nadula si Hongman Chai-chu at natumba na parang cotton candy. Sa oras na iyon, narinig ang sirena ng pulis. Habang nag-aalangan pa si Jo Young, hindi na makapaghintay sina Haejin at Da Young, mabilis siyang isinakay sa kotse kasama si Hongman Chai-chu na parang cotton candy. Sa kasamaang palad, malubha ang sugat ni Hongman Chai-chu, dinala sa ospital ngunit hindi na naagapan. Lalong naging masama ang sitwasyon para kina Haejin at sa grupo. Nabalitaan din ni Jo Young na inaresto ang kanyang maliit na investigative team, habang ang mga tauhan ni Ian ay pinalaya dahil sa kawalan ng ebidensya, at siya mismo ay hinintay na rin. Ibinahagi ni Jo Young kina Haejin at Da Young ang kanyang hinala kay Director Nam, na ilang beses nang nag-utos na palayain ang mga sangkot sa kaso ng droga, kapag may kaugnayan sa mga makapangyarihan, at dahil dito, unti-unting umangat ang kanyang posisyon. Kinumpirma ni Jo Young na tiyak na may sabuatan sina Director Nam at Ian. Upang baliktarin ang sitwasyon, hiniling ni Haejin kina Da Young at NCCO na alagaan si Jo Young, habang siya ay pupuntahan si Kim Sun. Mahusay si Kim Sun na nakapag-imbestiga ng mga dokumento tungkol sa organisasyon ni Ian. Ayon sa naunang investigasyon, dalawang organisasyon ni Ian ang umiral sa lugar, ngunit nawala ang dalawang amo nito, at hinulaan ni Kim Sun na isang bagong organisasyon ang naitatag at sumakop sa dalawang nauna. Bukod dito, si Director Nam, na nakikipagsabuatan kay Ian, ay may plano na magtrabaho sa Busan Prosecutor's Office. Hiniling ni Haejin kay Kim Sun na sa panahon ng kanyang trabaho, humanap ng paraan upang alisin ang warrant of arrest laban kay Jo Young. Mabilis na pumunta si Kim Sun sa Busan Prosecutor's Office, at pagkapasok sa opisina, in-access ang sistema ng mga hinintay, at sa isang click ng mouse, inalis ang warrant laban kay Jo Young.
Pagkatapos mapalaya, lalong humanga si Jo Young sa kakayahan ni Hae-jin at sumali sa kanya upang palawakin ang laban kontra sa kasamaan. Lihim ding nakipagkita si Kim Son kay Hae-jin, sinabing maingat si Director Nam at mahirap lapitan. Pinayuhan ni Hae-jin na sa mga tulad ni Director Nam, bukod sa pagnanasa at ambisyon, gustong-gusto nila ang pagsunod ng iba. Naintindihan ni Kim Son na kailangang magpanggap na sobrang sumusunod sa direktor na ito. Nambobola hanggang sa magmalaki si Director Nam at mawala ang pag-iingat. Sa gitna ng pakikipaglaban ng talino at lakas sa organisasyon ni Ian, hindi kailanman hinintuan ni Hae-jin ang kanyang tungkulin bilang pari. Patuloy na dinadala si Che, ang estudyante mula sa Theological Academy, para magbolunteryo. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ni Hae-jin ang matandang babaeng hinintuan niya noon na isinasakay sa sasakyan ng mga tao mula sa factory na parang handa ng magtrabaho. Hindi pa alam ni Hae-jin na ang tinutukoy na food factory ay isang pasilidad ng organisasyon ni Ian para sa produksyon ng ipinagbabawal na gamot, gamit ang mga matatanda mula sa nursing home bilang murang manggagawa, at lihim na binabalaan ng amo ang mga matatanda na huwag magbunyag ng anumang sekreto. Kinagabihan, bumalik si Hae-jin sa bahay ng matanda at nakitang dinala siya pabalik ng mga tao mula sa factory na may bastos na saloobin at tinutulak siya. Hindi napigilan ni Hae-jin ang galit at halos sumuntok, ngunit hinila siya ng matanda. Sa bahay, nagluto si Hae-jin at nagtanong tungkol sa factory, ngunit hindi nagsabi ng totoo ang matanda, sinabing gumagawa sila ng tinapay. Napansin ni Hae-jin ang pag-aalangan ng matanda at nagsimulang maghinala tungkol sa factory. Nang gabing iyon, ipinaalam ni Hae-jin kay Che na may problema ang factory. Si Che, na puno ng sigasig, nagmungkahi na sugurin ang mga nasa factory, ngunit sinabi ni Hae-jin na upang wasakin ang masamang puwersa, kailangang manatiling makatwiran at ilagay ang galit sa huling prioridad. Kinabukasan, ayon sa bili ni Hae-jin, nang sunduin ng mga tao mula sa factory ang matanda, nagpanggap si Che bilang shipper at sumubaybay at nakita sa gate ng factory ang mga malalaking, mabangis na gwardiya, na hindi mukhang lugar para sa produksyon ng pagkain. Ibinalita ni Che ang natuklasan kay Hae-jin, na lalong nagpatibay sa kanyang hinala at binilinan si Che na maging mas maingat sa susunod na investigasyon. Habang nagsisiyasat si Che, dinala ni Hae-jin at Da-young si Jo Young sa simbahan upang ipakilala sa iba pang mga kasama. Nagkataong dumating din ang amo ng organisasyon ni Ian sa simbahan. Sa isang sulyap lang, naramdaman na ni Hae-jin ang masamang aura mula sa lalaking ito. Bukod dito, nakita ni Hae-jin na nagbigay ang amo ng malaking donasyon na 2 bilyong won sa matandang pari. Hinabon ni Hae-jin ang amo, gamit ang dahilan na masyadong malaki ang halaga para isauli. Ngunit tumanggi ang amo, sinabing kailangan ng simbahan ang magandang kalagayan sa pananalapi upang labanan ang dyablo. Bago umalis, tinanong pa ng amo si Hae-jin kung ang malaking donasyon ay sapat upang makapasok sa langit. Sumagot si Hae-jin na hindi sapat ang pera para makapasok sa langit, ngunit maaari itong magpadala sa impyerno. Pagkatapos ng misa, sinimulan ni Hae-jin ang susunod na hakbang laban sa organisasyon ni Ian. Bagamat wala na si Hongman Chai-chu, tanging ang grupo ni Hae-jin ang nakakaalam nito at hindi pa alam ng organisasyon ni Ian. Nagplano si Hae-jin na gamitin ang impormasyong ito, kaya't pinapanggap nila si Ko bilang Hongman Chai-chu at ikinalat ang chismis na si Jo Young ay isang sugarol na gustong palayain si Hongman Chai-chu kapalit ng pera mula kay Ian. Mabilis na nagpadala ang grupo ni Hae-jin ng mensahe sa organisasyon ni Ian, humihingi ng 0 bilyong won na ransom, kung hindi ay ibibigay nila si Hongman Chai-chu sa National Intelligence Agency. Mabilis na sumagot ang organisasyon ni Ian at pumayag na magkita. Bago umalis, maingat na naghanda ang grupo ni Hae-jin dahil mataba si Hongman Chai-chu. Upang walang makahalata, nilagyan nila ng maraming bulak ang damit ni Ko sa gabi ng pagkikita. Pinasuot nila ng maskara si Ko upang magpanggap bilang Hongman Chai-chu at malapit doon, sinikap ni Ko na gayahin ang boses nito. Hiniling ng mga tauhan ng organisasyon na makipagkita sa pari at lumitaw sina Jo Young at Da-young na nagpanggap pa, lalo na si Jo Young na nagpanggap bilang Harley Quinn mula sa Batman. Hiniling ng mga tauhan ni Ian na ibigay muna ang tao bago ang pera. Nang makitang nahulog na ang mga ito sa bitag, hinila ni Jo Young ang maskara ni Ko, sinabing wala na si Hongman Chai-chu sa mundong ito. Hindi inaasahan, handa ang mga tauhan at itinulak ang ina ni Hongman Chai-chu, hinintay ang grupo ni Jo Young na sumunod, kung hindi ay sasaktan nila ang ina. Lumalabas na may kaugnayan ang amo sa isang hacker. Natuklasan nila na ang larawang ipinadala ng grupo ni Jo Young kay Hongman Chai-chu sa organisasyon ay kuha ilang araw na ang nakalipas, hinulaan ng amo na ang pagkikita ay plano lamang ng kalaban. Sa sandaling akala ng mga tauhan ay panalo na sila, biglang lumitaw si Hae-jin sa Ferris wheel, nagpanggap bilang Joker mula sa Batman. Walang takot ang mga tauhan, nagbanta na sasaktan nila ang ina ni Hongman Chai-chu kung hindi susunod ang grupo. Biglang nagising ang ina ni Hongman Chai-chu, bumubulong at bumaba sa wheelchair. Lumabas na maaga nang nahulaan ni Hae-jin ang galaw ng organisasyon at kasama si Che ay iniligtas na ang tunay na ina ni Hongman Chai-chu mula sa ospital patungo sa ligtas na lugar at ang nasa harap ay isang ekstra lamang. Nang makita ito ng mga tauhan, agad silang tumawag ng karagdagang ambush malapit doon. Hindi natakot si Hae-jin, kasama si Jo Young ay sumugod at sa ilang sandali ay natalo ang 12-12 ng kalaban. Sa oras na iyon, dumating ang drug investigation team na tinawag ni Hae-jin, inaresto ang mga tauhan. Hindi inaasahan, nagpadala ang amo ng mga tauhan na bumangga sa sasakyan ng pulis, nakipaglaban sa mga ito at iniligtas ang mga tauhan. Nang habulin ng grupo ni Hae-jin, kalahati ng mga pulis ay nasugatan na. Hinabol ni Hae-jin ang isang tauhan ng amo, nakipaglaban ng isa-isa, hindi niya alam na malapit lang ang amo, nanonood at nalaman ang tunay niyang pagkatao. Habang dumarami ang mga tauhan ng amo, masigla pa ring hinikayat ni Hae-jin na sugurin siya. Sa gitna ng matinding laban sa pagitan ng paring si Hae-jin at ng mga tauhan ni Ian, dumating ang mga pulis na reinforcement at umatras ang grupo ni Ian. Nang gabing iyon, upang iwasan ang mga mata ng kalaban, nagpalitan ng impormasyon sina Hae-jin at Kim Son habang kumukuha ng cute na sticker photos.
Sinabi ni Hyjin kay Kim Sun na ang mga tauhan kagabi ay hindi ordinaryong mga tauhan, kundi mga profesional na asasin mula sa Timog Silangang Asya, na nangangahulugang posibleng mula rin doon ang organisasyon niyan. Bukod dito, inutusan ni Hyjin si Kim Sun na maging maingat sa paglilingkod kay Direktor Nam, maging malapit dito upang makakuha ng impormasyon. Upang matagumpay na maisagawa ni Kim Sun ang misyon, espesyal na inihanda ni Hyjin ang isang mamahaling sasakyan para sa kanya. Nasaksihan ng amo ng organisasyon ni Ian ang laban kagabi at napagtanto na hindi ordinaryong pari si Hyjin. Ngunit sa ngayon, wala siyang planong wasakin si Hyjin dahil para sa kanya, ang pagkakaroon ng katumbas na kalaban ay isang bagong karanasan sa buhay. Upang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng organisasyon ni Ian, nagsimulang maghanap si Hyjin online. Kagabi, napansin niya ang isang tauhan na may tatoo na butiki sa braso. Ngunit kahit gaano niya hinanap sa internet, wala siyang nahanap na kapakipakinabang na impormasyon. Sa kagipitan, mabilis na nakipag-ugnayan si Hyjin sa iba pang mga kasamahan, isang matabang lalaki mula sa convenience store at ang shipper na Thai. Nagreklamo ang dalawa na kinalimutan sila ni Hyjin at nangakong hindi sasagutin ang kanyang tawag, ngunit nang tumunog ang telepono ni Hyjin, agad nilang binuksan ang speaker. Inutusan sila ni Hyjin na pumunta agad at walang salitang umalis ang dalawa, sumakay sa motorsiklo patungong Busan. Samantala, sina Da Yaong at ang babaeng pulis na si Jo Yaong ay sinubukang gumamit ng facial recognition technology upang matukoy ang mga asasin mula kagabi, ngunit kalahating araw na ang lumipas ay wala pa ring resulta. Dahil sa pagkabagot, nagpasya sina Hyjin at ang kanyang mga kasama na humanap ng gagawin, planong lumabas at parusahan ang kasamaan, partikular na mga pulis na nakikipagsabuatan kay Ian. Pagkatapos magplano, pumunta ang grupo sa isang construction site upang subaybayan ang mga pulis na ito at nakita nga ang mga pulis at lokal na smuggler na magkakasama. Sa prinsipyong ang mga gumagawa ng masama ay dapat maparusahan ng husto, sumigaw si Hyjin at lumitaw sa harap ng mga si at pulis. Ngunit pagkatapos magsalita ng kabadong linya, hindi sinasadyang natapilok siya at gumulong sa buhangin. Isang pulis ang nagmura at lumapit kay Hyjin, ngunit mabilis siyang sumipa at sinampal. Inutusan ang mga asi na kunin ang droga mula sa lalagyan, kung hindi ay babasagin ang kanilang mga buto. Sinusunod ng mga asi ang utos, mabilis na nagpahid ng droga sa kanilang mukha at galit na sumugod kay Hyjin, ngunit hindi inaasahan na bihasa si Hyjin sa mga teknik mula sa martial arts novels. Bawat isa ay tinamaan ng mai-flower pressure point, dahilan para tumigil sila sa kanilang kinatatayuan. Noon lamang napagtanto ng mga pulis na ang nasa harap nila ay ang maalamat na pari, kaya't mabilis silang umalis, ngunit pagkabukas ng pinto ng sasakyan, nakita nila sina Jo Yaong at Da Yaong na may hawak na electric batons, na nagpabagsak sa kanila sa ritmo. Kinaumagahan, sa isang lugar, inilagay ang mga karton na balak ipuslit ng mga si, at katabi nito ang mga pulis na nakabalot sa banig, hindi makagalaw, habang ang mga tao sa paligid ay sumisigaw at kumukuha ng larawan. Tumawag si Enfico, may resulta na sa facial recognition, at kabilang doon ang isang assassin na nagngangalang Mao Maozi, pakiramdam ni Enfico ay nakita niya ito noon. Sa araw na iyon, bumalik si Enfico sa kanyang restaurant, habang iniisip si Mao Maozi, hindi napigilang umutot at biglang naalala dahil sa pilit na labasan ng hangin sa kanyang katawan. Agad niyang tinawagan si Hyjin, at lumabas na si Mao Maozi ay dating kasama niya sa cooking class. Nang gabing iyon, nag-ambush sina Hyjin, Da Yaong at Jo Yaong sa labas ng klase. Nag-text si Enfico sa tatlo, sinabing ang dahilan ng pagdalo ni Mao Maozi tuwing gabi ay dahil lihim itong may gusto sa guro doon. Maya-maya, dumating si Mao Maozi na may dalang regalo at pulang rosas, mukhang magtatapat sa guro. Nagpustahan ang tatlo, hinulaan ni Hyjin na tatanggihan si Mao Maozi, hinulaan ni Da Yaong na itatapon ang bulaklak at regalo, at mas malupit si Jo Yaong, sinabing sasampalin pa si Mao Maozi ng guro. Habang nagpupustahan, hinintay ng tatlo ang pagtatapat ni Mao Maozi habang kumakain ng popcorn sa labas ng klase. Mabilis na nagkaroon ng resulta, at gaya ng inaasahan, mas naunawaan ng babae ang babae si Mao Maozi ay hindi lamang tinanggihan ng guro ng diretsyo. Si Mao Maoyu, na tinapunan ng prutas sa island at pinarangalan ng isang sampal pagkatapos ng 7 beses na nabigong pag-ibig, ay umiiyak habang kinukuskos ang luha at nakikinig sa tawag mula sa boss sa telepono habang nasa sasakyan. Si Mao Maoyu ay umiiyak na parang ulan. Si Hyjin at dalawa pang kasama ay mabilis na sumunod sa kanya gamit ang sasakyan. Natuklasan ng tatlo na si Mao Maoyu ay dumating sa isang bodega, kung saan ang iba pang tauhan ay naglilipat ng droga sa labas. Sa loob, masayang nagbabalot ang mga tauhan ng droga na parang tuyong isda. Biglang lumitaw si Hyjin na nagdeklarang magbibigay ng regalo sa pagbubukas kay Iang. Sa kabilang banda, ang pabrika ng droga ni Iang ay patuloy na gumagamit sa mga matatanda na inaakalang kumakain ng candy at tinapay. Si Iang ay nagbigay pa ng isang tableta sa kanila, sinasabing gamot sa sipon pagkatapos ng trabaho, at naniwala ang mga matanda at uminom nito. Noong gabing iyon, dahil sa epekto ng droga, sila ay nahulog sa estado ng deliryo na parang bangungot. Isang estudyante mula sa Akademya ng Teolohiya, na si Che, ang bumisita sa isang lola at napansin ang malubhan niyang pag-ubo at ang amoy ng kemikal mula sa kanya na naghinala sa pabrika kung saan siya nagtatrabaho. Si Che ay pumunta sa tanggapan ng pamamahala ng pagkain upang ipahayag ang kanyang hinala tungkol sa pabrika ng tinapay. Ngunit kahit anong sabihin niya, ang mga empleyado ay parang mga tanga at walang pakialam. Walang magawa, si Che ay nag-isa na lamang pumasok sa pabrika, ngunit hindi pa man nakakapasok ng matagal ay natuklasan na ng mga gwardiya at itinapon sa labas. Noong gabing iyon, ang lola na nagtatrabaho ay biglang nahimatay at tila tumigil sa paghina. Upang itago ito, ang mga tauhan ay mabilis na dinala siya sa bahay at inilagay sa kama, na ginawang parang namatay siya sa pagtulog. Samantala, si Kim Sun ay kumilos din upang makuha ang tiwala ni Direktor Nam. Si Kim Sun ay kusang nagboluntaryong hawakan ang ilang maliliit na kaso na may kaugnayan kay Iang. Pagkatapos makuha ang kaso, agad na pinakumpisa ni Kim Sun ang mga tauhan ni Iang, na lubos na nagpasindak kay Direktor Nam. Noong gabing iyon, nagkita sina Direktor Nam at ang boss na si Iang.
Habang nag-uusap, nagreklamo ang boss na ang masarap na pagkain sa mesa ay para lamang sa dalawang lalaki, kaya agad dinawag ni Direktor Nam si Kim Son upang sumalo sa hapunan. Sa mga araw ng pagmamasid, lalong nasiyahan si Direktor Nam kay Kim Son, isang subordinate na may kakayahan at marunong magpuri sa kanya. Dumating si Kim Son sa restaurant at sa tamang sandali, lumabas si Boss Yang mula sa banyo upang tumawag. Sinabi ni Direktor Nam na nerkyut ipakilala kay Kim Son ang isang batang negosyante na may potensyal. Sa isip ni Kim Son, parang sa wakas ay ipapakita na ni Direktor Nam ang kanyang sponsor. Pagkatapos, banayad na tinanong ni Direktor Nam kung kaya bang pasanin ni Kim Son ang iitim na kaldero para sa kanya at bilang kapalit, gagawin niyang maningning ang kinabukasan ni Kim Son. Dahil nagtitiwala na ang direktor kay Kim Son, nagkunwari siyang sumang-ayon. Sa sandaling iyon, bumalik si Boss Yang mula sa banyo. Sa isang iglap, hinawi ni Kim Son ang kanyang buhok at lumingon na nagpabilis ng tibok ng puso ng boss. Sa mga mata ng boss, ang magandang babae sa harap ay parang nasa gitna ng bulaklak na pumasok sa kanyang puso. Sa hapag, nahihiyang umiti ang boss at ipinakilala ang sarili kay Kim Son. Agad naramdaman ni Kim Son ang mainit na tingin ng boss sa kanya. Hindi pa alam ni Kim Son na ang lalaki sa harap niya ang kanyang pinakamalaking kaaway. Nahumaling ang boss kay Kim Son sa unang tingin at diretsong nagtanong kung kasal na siya. Sinabi ni Kim Son na single pa siya at lalong nagliwanag ang mukha ng boss. Bago umalis, hiniling ng boss na mag-iwan ng calling card si Kim Son, ngunit tumanggi ito dahilan na inililimbag pa ang kanyang mga card. Habang tinititigan ang papalayong si Kim Son, muling nahumaling ang boss. Kinabukasan, habang dumadaan sa kalsada, nakita ng boss ang isang banner tungkol sa meteor shower at agad dinawagan si Kim Son upang yayain siyang manood ng bihirang meteor shower na nangyayari lang tuwing 65 taon. Pero nagdahilan si Kim Son, sinabing natatakot siya sa mga bagay na bumabagsak mula sa langit. Sa kabilang banda, sina Hyjin at ang kanyang mga kasamahan ay sumubaybay sa mga tauhan ni Iyang patungo sa isang bodega at natuklasan na sila ay nagbabalot ng droga. Walang dalawang salita, sumugod si Hyjin at nakipaglaban at sa loob ng ilang sandali ay napatumba ang lahat, pagkatapos ay pinilit ang mga tauhan na maayos na ilipat ang droga sa truck at kinumpiska ang lahat. Bukod sa pagkumpiska ng droga, inutusan ni Hyjin si Dae Yaong na kunin ang mga espesyal na hood at isuot sa mga tauhan na agad nawalan ng malay sa isang segundo. Pagkatapos, inilipat ni na Hyjin at mga kasamahan ang lahat ng droga sa kanilang sariling container. Ayon sa paunang pagtatantya ni Joe Yaong, kung naibenta ang mga drogang ito sa merkado, magdudulot ito ng adiksyon sa hindi bababa sa 1,000,000 katao. Nang malaman ng boss na kinumpiska ang lahat ng droga, bihirang hindi siya nagalit at sa halip ay inutusan ang kanyang mga tauhan na mabilis na magbalot at magbenta ng natitirang droga. Si Che, na may hinala sa pabrika, ay hindi pinaniwalaan ng pulisya. Nang malaman ng punong guro na muling nagdulot ng gulo si Che, personal siyang pumunta sa himpilan ng pulisya upang sunduin siya na hiniling na pansamantalang hindi umalis ng paaralan at dumalo sa disciplinary hearing. Walang magawa, nakipag-ugnayan si Che kay Hyjin, ikinuwento ang kanyang problema at hiniling na bisitahin ang lola na hindi sumasagot sa telepono dahil labis siyang nag-aalala. Dumating si Hyjin sa bahay ng lola at nakitang hindi na ito humihinga. Nang malaman ni Che na namatay ang lola, lihim siyang tumakas mula sa paaralan at umiyak sa harap ng bangkay. Nais ni Hyjin na i-autopsy ang bangkay, ngunit naunahan na ng tawag mula kay Direktor Nam ang pulisya, na nagsinungaling sa harap ni Hyjin na natural ang pagkamatay ng lola. Ipinahayag ni Hyjin ang kanyang hinala na may amoy ng petrolyo sa katawan ng lola at may kulay abong substansya sa ilalim ng kanyang mga kuko, ngunit hindi pa rin pinansin ng pulisya. Galit na galit si Hyjin sa harap ng pulisya na nagdeklarang kung hindi maayos na imbestigahan, hindi siya mananahimik. Determinado na imbestigahan ng lubusan ang pabrika. Noong gabing iyon, habang inuutusan ng boss ang kanyang mga tauhan na magbalot ng droga sa loob ng pabrika, biglang tumunog ang alarma. Dumating ang Special Task Force na may dalang harina sa truck at pinangunahan ng team leader ang mga asong sinanay upang suriin ng maigi ang pabrika. Ngunit walang droga ang natagpuan, kundi mga sangkap lamang para sa paggawa ng popcorn. Kahit ang mga aso na may sensitibong pang-amoy ay walang napansing kakaiba. Pagkatapos makipag-ugnayan, napilitan ang koponan na umatras. Kalaunan, tinanong ni Direktor Nam ang boss kung paano naiwasan ang pagsisiyasat at sinabi ng boss na ang kanilang organisasyon ay nakabuo ng isang bagay na nagpapapara sa pang-amoy ng mga aso. Upang kumpirmahin, sinuri ni na Hyjin at ng kanyang mga kasamahan ang mga kinumpiskang droga sa container at napagtanto na hindi ito droga kundi popcorn. Malinaw na hinulaan ng boss na pupunta si Hyjin sa kanyang pabrika. Hindi maganda ang muod ni Hyjin, nakakunot ang noo at namumula ang mga mata at kasama ang mga kasamahan ay pumunta sa pantalan malapit sa pabrika kung saan nagtatrabaho ang lola at iba pang matatanda. Alam ni Hyjin na walang nakuha ang Special Task Force na harina at walang silbi rin ang ibang bureaucratic agency na dumating. Kaya naman, nagpasya si Hyjin na magsagawa ng undercover plan, sumusubok na makapasok sa loob ng pabrika upang imbestigahan ang lihim. Bago simulan ang undercover plan, nakatanggap si Hyjin ng balita na agad na ikokrema ng pulisya ang bangkay ng lola. Sina Hyjin at Che ay desperadong humarang upang pigilan ito, ngunit hindi inaasahan na tinutukan ng pulisya ng stun gun si Che na humarang sa harap ni Hyjin. Sa kagulat-gulat, walang nangyari kay Che, ngunit si Hyjin na sumuporta sa balikat ni Che ang natamaan ng kuryente at nahulog. Nang magkamalay si Hyjin, pareho na silang nakakulong ni Che sa selda. Hindi maintindihan ni Hyjin kung bakit hindi naapektuhan si Che ng stun gun at hinulaan ni Che na marahil ang kanyang katawan ay superconductor ng kuryente. Ang bangkay ng lola ay kinukrema at labis na nalungkot si Hyjin, gayon din si Che. Isang kawawang matanda ang namatay, ngunit ang mga nagtatrabaho para sa gobyerno ay tinatrato siya na mas mababa pa sa isang asong kalye. Ang pangyayaring ito ay lalong nagpaliwanag kay Hyjin ng kanyang misyon, kailangan niyang labanan ang mga demonyo sa mundo. Si Che ay determinado rin, umaasang makakasali sa koponan ng katarungan ni Hyjin. Pagkatapos ng seremonya para sa lola, bumalik sina Hyjin at Che sa akademya, kung saan kailangan pa nilang dumalo sa disciplinary hearing.
Dahil nag-aalala na baka mapatalsik si Che, inutusan ni Hyjin si Che na maghintay sa labas at sinabi sa punong guro na siya ang sasalo sa parusa para kay Che. Sumang-ayon ang punong guro na suspindihin si Che ng isang semestre, ngunit hiniling ni Hyjin na bawiin ang parusa, nangangako bilang kapalit na hindi siya magagalit sa loob ng isang buwan. Matapos ayusin ang issue ni Che, pumunta si Hyjin sa kakaibang museo ng sining upang lihim na makipagkita kay Kim Sun. Ibinunyag ni Kim Sun kay Hyjin na hawak ni Direktor Nam ang maraming kompromat laban sa mga mataas na opisyal. Inutusan ni Hyjin na hanapin ang mga kompromat na ito para magamit. Pagkatapos, sumakay sina Hyjin at Kim Sun sa isang nakakatawang ostrich at naglaro. Inihayag ni Kim Sun na ganap na nahulog ang sponsor ni Direktor Nam sa kanya. Sa paglalarawan ni Kim Sun sa sponsor, agad naisip ni Hyjin ang mayamang donor na nagbigay ng 2 bilyong won sa simbahan noong nakaraang mga araw. Upang makakuha ng impormasyon, inutusan ni Hyjin si Kim Sun na tratuhin ang sponsor na parang karelasyon, ngunit sinabi ni Kim Sun na hindi siya mahilig sa mga may mahahabang paa, maliban kay Hyjin. Pagkatapos, ibinahagi ni Hyjin kay Kim Sun ang plano na makapasok sa organisasyon ni Iyang at kunin ang listahan ng mga hinintay na kriminal mula sa himpilan ng pulisya. Napansin ni Kim Sun ang isang hinintay na kriminal na nagngangalang Han Mo, na kamukha ni Da Yaw. Ito ang plano ni Hyjin, gagayahin ni Da Yaw ang kriminal na ito upang makapasok sa organisasyon. Tumanggi si Da Yaw, lalo na dahil may nunal sa mukha si Han Mo na madaling mapansin. Pinlano ng koponan na gumamit ng makeup technique para gumuhit ng nunal, ngunit si Da Yaw ay madaling pawisan. Pagkatapos magsalita, nagkatinginan ang mga kasamahan ng may malalim na kahulugan. Pagkatapos ay hinawakan ng matabang lalaki si Da Yaw mula sa likod, habang ang kabataang Thai ay naglunsad ng Muay Thai kick sa mukha ni Da Yaw, na agad nagdulot ng marka na kahawig ng hinintay na kriminal na si Han Mo, na hindi rin makikilala ng sariling mga magulang. Bukod kay Da Yaw, ayon sa warrant, si Han Mo ay may 2 kasabwat at 1 kasintahan. Sa kabutihang palad, ang kabataang Thai at ang matabang lalaki ay tumugma sa hitsura ng 2 kasabwat, habang ang papel ng kasintahan ay kay Jo Yeong lamang maipapasa. Noong gabing iyon, nagbihis na ang 4 at handa ng dumiretso sa pugad ni Iyang. Sa parehong oras, si Hyjin ay nananalangin sa simbahan, umaasang gabayan siya ng Diyos upang maalis ang kadiliman at makita ang liwanag. Ngunit pagkatapos manalangin, biglang sumakit ang ulo ni Hyjin at nahimatay. Pagkagising, nakita ni Hyjin na ang estatwa ng Birheng Maria sa Akademya ng Teolohiya ay nasusunog at isang drone ang lumilipad sa itaas ng kanyang ulo. Alam ni Hyjin na may sadyang nagsunog at ang salarin ay walang pakundangang pinapanood ang eksenang ito. Hinabol ni Hyjin ang drone, ngunit ang operator nito, na malapit lang, ay mayabang na umalis. Ibinahagi ni Hyjin ang kanyang hinala sa punong guro, nag-aalala na ang insidente noong gabi ay gawa ng lokal na organisasyon ni Iyang. Hindi maunawaan ng punong guro kung bakit isang pari tulad ni Hyjin ang mag-imbestiga sa isang organisasyong kriminal at laging kasama si Che, isang estudyanteng walang muwang. Ipinaliwanag ni Hyjin na dahil sa kawalan ng kakayahan ng pulisya, kailangan niyang makialam. Napagtanto ng punong guro na hindi dumating si Hyjin sa akademya para sa tamang gawain, kaya inutusan siyang umalis. Ngunit hindi natakot si Hyjin, sinabing hindi pa natatapos ang kasunduan nila ng punong guro. Dati, para hindi mapatalsik si Che, nakipagkasundo si Hyjin sa punong guro, hiniling na bawiin ang parusa kay Che at lihim na pinayagan ang kanyang mga ginagawa sa paaralan, bilang kapalit ng pangako ni Hyjin na sa loob ng 1 buwan. Ang mga upuan sa simbahan ng isla ay mabibili lahat, at ang bilang ng mga aplikante para sa susunod na taon ay tataas ng 3 beses, kaya't pumayag ang punong guro. Ngunit hiniling ni Hyjin, na ngayon ay kilala bilang Jin sa isla, na panindigan ng punong guro ang kanyang pangako. Ngunit agad na natuklasan ni Nam, ang direktor ng pampublikong pagsisiyasat, ang mga aksyon ni Jin. Siniyasat niya ang background ni Jin at nalaman na hindi ito tunay na pari. Sa totoo, si Jin ay dating nangunang ahente ng isang espesyal na unit laban sa terorismo ng pambansang ahensya ng intelihensya. Matapos malaman ang tunay na katauhan ng kalaban, inanyayahan ni Nam si Jin sa dalampasigan para mag-usap, na may banta na kung magpapatuloy si Jin sa panghihimasok, ang mga inosenteng tao sa paligid niya ay unti-unting mawawala. Ngunit hindi natakot si Jin sa banta, sa halip ay sinabi kay Nam na mag-alala muna ito sa sarili. Si Nam, nakilala sa kanyang kalupitan, kamakailan ay gumamit ng diskarte ng sipaghiram ng kutsilyo upang maalis ang mga kaaway sa pamamagitan ng koneksyon sa isang drug lord sa isla. Sa pag-aakalang maingat siya, pumunta si Nam sa isang lihim na lugar sa gabi, hindi alam na sinusundan siya ni Kim Sun. Kahapon, binigyan ni Jin si Kim Sun ng espesyal na papel na may tracking chip. Ginamit ni Kim Sun ang papel na ito para mag-print ng mga dokumento sa trabaho at ibinigay kay Nam. Ngayon, ang papel na iyon ay nasa briefcase ni Nam, na ginagamit ni Kim Sun, na nakasuot ng maskara tulad ng magnanakaw sa bangko, upang lihim na sundan si Nam sa loob ng base. Si Nam, nakakaiba rin, ay maingat na binabasa ang bawat butas at krimen ng kanyang mga kalaban sa isang video, na siyang naging pundasyon ng kanyang promosyon. Kamakailan, sinikap ni Jin na maghanap ng impormasyon tungkol sa organisasyong Yang, ngunit walang nahanap na bakas. Sa kawalan ng pag-asa, humingi si Jin ng tulong sa isang kaibigan na pamilyar sa Timog Silangang Asya, na nagsabi sa kanya na sa gintong tatsulok ng Timog Silangang Asya, may isang kilalang organisasyong Yang. Ang organisasyong Yang, na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Puka, ay napabalitang biglang naglaho kasama ang kanyang grupo. Si Jin, na nasa isla, ay naghinala na maaaring pumunta si Puka sa Korea upang magtayo ng isang imperyo ng droga. Ang problema ay hindi alam ni Jin at ng kanyang kaibigan ang tunay na katauhan ni Puka bilang isang myth. Habang sinisiyasat ni Jin si Puka, ang pinuno ng organisasyong Yang ay hindi mapakali dahil sa patuloy na pag-broadcast ng radyo tungkol sa isang meteor shower, isang pambihirang pangyayari na nangyayari lamang isang beses sa bawat 65 taon. Napagtanto ng pinuno na kung hindi niya ito mapapanood ngayon, kailangan niyang maghintay hanggang sa maging 100 taong gulang siya para makita ito muli. Sa pag-iisip nito, tinawagan niya si Kim Sun, ang babaeng lihim niyang minamahal, at inanyayahan siyang manood ng meteor shower kinabukasan.
Habang nabigo ang pinuno sa larangan ng pag-ibig, ang mga kasamahan ni Jin sa Justice League ay nagpaplano na pasukin ang kampo ng kalaban upang makakuha ng impormasyon tungkol sa tunay na katauhan ng pinuno ng organisasyong Yang. Sa pagkakataong ito, si Da Yang ay magpapanggap bilang isang assassin, habang si Jo Yang ay gaganap bilang kasintahan ng assassin. Matapos maghanda, pumunta si Da Yang at ang grupo sa isang bar kung saan nakilala nila ang mga tauhan ng organisasyong Yang. Ang mga tauhan ay tumawa ng walang galang, hindi pinansin ang mga bagong dating. Isang kabataang tae sa grupo, nang hindi nagsalita pa, ay agad na binigyan ng leksyon ang mga tauhan, sinasabing gusto nilang maging pari. Matapos bigyan ni Jin ng mga regalo ang mga tauhan bilang pagbati, nagpunta ang grupo ni Da Yang sa isang lugar kung saan sila nagdiwang. Doon, nakatanggap si Da Yang ng balita na ibinunyag ng mga tauhan ang lokasyon ng pagpupulong sa kanilang superior. Nang makaharap ang grupo ni Da Yang ang mas mataas na ranggo ng mga tauhan, agad nilang napansin na si Da Yang ay kahawig ng isang pulis, at si Jo Yang ay parang isang babaeng pulis. Sa kabutihang palad, lumabas sina Mao Mao at Yi, na malapit na nakipag-usap kay Da Yang dahil inakala nilang siya ay isang matalik na kaibigan. Ayon sa mga panuntunan, kailangang isuko ng lahat ang kanilang mga personal na gamit, lalo na ang mga telepono. Napansin ng mga tauhan na may dala-dalawang pakete ng palito si Da Yang, na inakala nilang isang lihim na sandata ng asasin. Sa loob ng opisina, nakipagkita ang grupo ni Da Yang sa kapitan ng mga tauhan. Nagmalaki ang grupo, nagpapanggap na galit, at iginiit na kailangang patayin ang pari dahil sinira nito ang kanilang negosyong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong won. Ngunit hindi inaasahan, sinabi ng kapitan na hindi pa maaaring patayin ang pari dahil ito ang utos ng kanilang chairman. Upang pakikalmahan ang mga bisita, hinayaan muna ng kapitan ang grupo na manatili doon na may sapat na pagkain at tirahan. Habang mukhang magtatagumpay na ang kanilang pagpasok sa organisasyon, isang tauhan ang naghinala sa pagkatao ni Da Yang na nag-aakalang siya ang pulis na hinintay nila. Bulong-bulungan ang kapitan sa tauhan na siya rin ay may pagdududa at kasalukuyang nabeberipika ito. Lihim na pinasundan ng kapitan ang mga tauhan kina Jin at Da Yang. Mabilis na nagpadala ang mga tauhan ng palihim na larawan na nagpapakita kay Da Yang na kumakain kasama si Jin sa labas, nakuha 20 segundo bago. Habang nalilinawan ang pagdududa kay Da Yang, napansin ni Mao Mao na ang pulang nunal sa mukha ni Da Yang ay parang kumukupas. Sa pagmamadali, nasabi ni Da Yang na gumagamit siya ng pampaputi ng balat. Dahil dito, lubos na naniwala ang kapitan at ang mga tauhan sa grupo. Dinala ang grupo sa silid ng mga bisita, at doon, lihim na kinuha ni Da Yang mula sa kanyang damit na panloob ang isang napakaliit na high-tech na telepono, isang kagamitang hinanda ni Jin. Ang puso nito ay isang espesyal na panulat para sa pagpindot sa keyboard ng telepono. Sa tuloy ng mini-telepono at palito, nagawang tawagan ni Da Yang ang kanyang tiyuhin. Lumalabas na ang kumain kasama si Jin sa labas, na nakuna ng larawan ng mga tauhan, ay ang tiyuhin ni Da Yang, na halos kapareho ng itsura niya. Matapos ang masiglang pag-uusap, naging malapit na ang relasyon, at si Jo Yang ang sumunod na kumilos. Siniyasat na ni Jo Yang ang impormasyon tungkol sa isang tauhan at nalaman na marami itong nagawang kasamaan. Sinabi niyang magiging magulo ang kapalaran ng tauhan tulad ng kanyang hitsura. Naniniwala ang tauhan na kayang malaman ni Jo Yang ang nakaraan at hinaharap. Sinamantala ito ni Jo Yang at iminungkahi na upang baguhin ang kapalaran, kailangang makita niya ang mukha ng pinuno ng tauhan. Agad na pumayag ang tauhan na ipakita sa grupo ang larawan ng pinuno. Nagulat ang lahat nang makita na ang hinintay nilang pinuno ay ang mayamang negosyante na madalas mag-abuloy sa simbahan ng isla. Noong araw ding iyon, dumating ang negosyante sa simbahan para sa isang gawaing pangkawang-gawa. Tumawag si Jo Yang kay Jin, na kilala rin bilang Jin sa isla, at ibinunyag ang tunay na pagkatao ng negosyante na hindi alam ng Matapos malaman ang tunay na katauhan ng pinuno, nagalit si Jin mula sa puso. Nalaman din ng pinuno na nabunyag na ang kanyang pagkatao. Naglaban ang dalawang panig, nagpapalitan ng suntok at sipa. Sa gitna ng laban, biglang sumiklab ang sakit ni Jin na nagdulot ng kanyang panghihina. Habang mukhang mapapahamak na si Jin sa kamay ng pinuno, biglang tumunog ang telepono. Tumigil ang pinuno at nakita na si Kim Sun, ang babaeng lihim niyang minamahal, ang tumatawag. Kanina, nakipag-ugnayan ang kapwa pari ni Jin kay Kim Sun at ibinunyag ang tunay na katauhan ng negosyante upang iligtas si Jin. Kusang inanyayahan ni Kim Sun ang pinuno na manood ng meteor show, at dahil pumayag ang babaeng minamahal, labis ang tuwa ng pinuno. Pagkatapos ng tawag, isang kakaibang tubo ang dahan-dahang lumapit, ngunit hindi ito pinansin ng pinuno na naghahanda ng nakamamatay na suntok kay Jin. Subalit dumating ang Interior Police, armado ng buong kagamitan, sa lugar. Mula sa tubo, lumabas ang isang maliit at matabang babae na nag-utos na dalhin sa presinto ang lahat maliban kay Jin. Nagulat si Jin nang malaman na ang babaeng may ordinaryong hitsura ay ang hepe ng lokal na pulisya. Kaya't ikinulong ang pinuno sa selda ng pansamantalang pagdetain. Masayang nakipagkita si Jin, na kilala rin bilang Jin sa isla, sa hepe ng pulisya, na alam na ang lahat ng ginawa ng pinuno. Umaasa si Jin na kayang hulihin ng hepe ang pinuno at ang kanyang mga kasabwat sa isang iglap, ngunit hindi inaasahan na ang hepe ay mahiyain at takot sa gulo, at ang pagsagip kay Jin lamang ang layunin ng aksyon na ito. Gaya ng hinulaan ng hepe, sa pamamagitan ng pera at koneksyon, mabilis na nakalabas ang pinuno mula sa selda at bago umalis, hindi nakalimutan pagbantaan si Jin na idineklarang gagawin niyang sariling bansa at paraiso ang isla. Upang tuluyang wasakin ang organisasyong Yang, lihim na nakipagkita si Jin kay Kim Sun at ibinunyag ang isang mahalagang impormasyon mula sa isang kaibigang may-ari ng tindahan ng libro na ipinadala kay Jin kaninang umaga. Ipinapakita nito na si Puka, ang makapangyarihang figura sa likod ng organisasyong kriminal na Yang sa Timog Silangang Asya, ay may ugali ng pagpapasabog ng barko upang makatakas tuwing nabubunyag ang kanyang pagkatao, at ang pagsabog ay makakasugat sa daan-daan o libu-libong tao. Mas malala pa, kapag natuklasan ng pulisya, gagamitin ni Puka ang laso na gas upang patayin ang buong nayon na gumagawa ng droga. Kung sabay na sasabog ang bomba at laso na gas sa lokalidad, sa loob ng 1-0 minuto, hindi bababa sa 3,000 katao ang mamamatay.
Naniniwala si Jin na sa barkong nakadaong sa pantalan na siyang pugad ng organisasyong kriminal ay tiyak na may mga nakalagay ng eksplosibo. Bukod dito, malamang na may nakatagong tore ng laso na gas sa isang lugar sa rehiyon. Ang agarang gawain ay para kina Dae-young at sa grupong nakapasok na sa organisasyon na hanapin ang lokasyon ng bomba, habang ang pagsubaybay sa tore ng laso na gas ay ipinapasa kay Kim Sun. Upang maisagawa ang misyon, sinimula ni Kim Sun na lapitan ang pinuno sa obserbatoryo ayon sa napagkasunduang plano. Ito ang romantikong galaw ng pinuno para kay Kim Sun. Upang mapalapit kay Kim Sun, espesyal na nag-aral ang pinuno tungkol sa mga konstelasyon. Sa sandaling iyon, yakap-yakap niya ang balikat ni Kim Sun, malumanay na itinuturo ang mga konstelasyon sa kalangitan. Sa harap ni Kim Sun, itinabi ng pinuno ang kanyang karaniwang malamig at malupit na anyo. Sa hapunan ng gabing iyon, ikinuwento ng pinuno kay Kim Sun ang pinagmulan ng kanyang pangalan, at pagkatapos ay nahihiyang binigyan siya ng isang regalo na sinabi niyang isang maliit na tanda lamang ng kanyang damdamin. Kinabukasan, nang buksan ni Kim Sun ang regalo, nagulat siya nang makita ang isang malaki at magarbong kwintas. Pinaghinalaan niya na peke ito, ngunit naisip na ang isang tulad ng pinuno ay hindi magbibigay ng peking bagay. Kaya't dinala niya ang kwintas sa isang tindahan ng alahas para sa pagsusuri, at nag-alok ang empleyado ng halos 3 bilyong won para bilhin ito, na sinasabing ang kwintas ay pag-aari lamang ng mga royalty sa Timog Silangang Asya. Natulala si Kim Sun, at nang makabawi, naisip niya na ang isang lalaking gumagastos ng walang habas tulad ng pinuno ay siguradong isang romantikong walang muwang sa pag-ibig at tiyak na mahuhulog sa kanyang plano. Upang maisagawa ang plano, nagpanggap si Kim Sun na ibabalik ang kwintas sa pinuno, na sinasabing hindi siya ang tipong babaeng madaling maapektuhan ng pera gaya ng iniisip nito. Nagmamadaling nagpaliwanag ang pinuno na ang kwintas ay bagay na bagay kay Kim Sun. Ngunit nagmalaki si Kim Sun, hindi pinakinggan ang paliwanag at umalis. Ang kanyang hindi matakaw na saloobin ay lalong nagpaakit sa pinuno. Nang makipagkita sa direktor na si Nam, iminungkahi pa ng pinuno na hikayatin si Kim Sun na magbitiw sa trabaho at magbukas ng isang marangyang opisina ng abogado para sa kanya. Nang gabing iyon, habang abala si Direktor Nam sa trabaho magdamag, lihim na pumunta si Kim Sun sa kanyang sekretong lugar upang magnakaw ng mga nakatagong mahalagang dokumento. Nag-aalala ang lahat sa kaligtasan ni Hae-jin, na kilala rin bilang Jin sa isla, nang magpadala siya ng mensahe kay Dae-young para magkita sa isang kainan ng alas 7 ng gabi. Upang makalabas, sinabi ng grupo ni Dae-young na pupuntahan nila ang matandang ina ni Dae-young. Ngunit hindi naman tanga ang mga tauhan ng organisasyon at nagtaka kung bakit nais ding sumama ng iba. Mabilis na nag-isip si Jo-young at nagsabing pupuntahan nila ang magiging biyana ni Dae-young. Sinabi rin ng matabang lalaki at ng kabataang Tay na hinintay nila ang kanilang mga ina. Nakita ng kapitan ang lungkot ng grupo dahil sa pangulila sa kanilang mga ina, kaya't pumayag siyang makalabas sila. Ngunit ang matabang tauhan, na lalong naghinala na si Dae-young ay ang pulis na hinintay nila, ay hindi pa rin mapakali at nagpustahan sa kapitan na hayaang sundan ni Mao Maodji ang grupo ni Dae-young. Kung mali siya, handa siyang magpabaril. Sa alas 7 ng gabi, matagumpay na nakarating ang grupo ni Dae-young sa kainan. Alam nilang sinusundan sila ng mga tauhan, kaya't hinintay nila ang isang kasamahan na magpapanggap bilang matandang ina ni Dae-young, na gumawa ng isang nakakaantig na eksena ng pagyakap ng mag-ina sa harap ni Mao Maodji. Nakita ito ni Mao Maodji at napaluha rin. Nang malaman ng kapitan na umiyak si Mao Maodji, 2 sampal ang ibinigay niya sa matabang tauhan. Pagkaalis ni Mao Maodji, sinuri ng grupo ni Dae-young ang impormasyong dinala ng kasamahan. Ayon sa utos ni Jin, dinala ng kasamahan ang mensahe na kailangang hanapin ng grupo ni Dae-young ang mga eksplosibo sa barko, ngunit kailangan ng espesyal na kagamitan para dito, at kailangang umasa sa matabang lalaki. Lumalabas na mayroon siyang malaalamat na kakayahang makakita ng mataas na frekwensya mula sa mga eksplosibo gamit ang kanyang taina. Ngunit pagbalik sa base ng Yang, napansin ng grupo ni Dae-young na halos hindi umaalis ang mga tauhan, kaya't mahirap maghanap ng eksplosibo. Sa oras na iyon, bumalik ang pinuno sa base at inutusan ang grupo ni Dae-young na huwag kumain o umupo, kundi maging responsable sa paggabay ng mga kalakal na ipapadala sa Thailand. Dumating ang pagkakataon at agad naghanda ang grupo. Sinusubukang gamitin ang baterya upang hanapin ang mataas na frekwensya sa barko, at nang mukhang malapit na itong maabot, biglang tinawag ng kapitan si Dae-young sa kanyang pangalan na nagpapahiwatig na nabunyag na ang kanilang mga pagkatao. Samantala, nang malaman ng pinuno na nalantad ang kanyang pagkatao sa Timog Silangang Asya, agad siyang pumunta sa tindahan ng libro at walang awang binugbog hanggang sa mawalan ng malay ang kaibigan ni Hae-jin, na kilala rin bilang Jin sa isla, na may-ari ng tindahan. Upang suportahan si Jin, ayon sa plano, nagpanggap ang iba pang mga reserbang pari at dumating sa komunidad ng isla upang magprotesta, na nagpapahayag na huwag bumili o magpalit ng droga, na naghahatid ng makatarungang mensahe sa mga residente. Nag-alala si Direktor Nam na ang grupong ito ng mga kabataan ay makakasira sa kanilang imahe, kaya't iminungkahi sa pinuno na bigyan sila ng leksyon. Matapos magkasundo ang dalawa, ipinadala ng pinuno ang maraming tauhan sa teolohikong akademya upang bugbugin ang mga estudyante. Habang lubos na binubugbog ang mga estudyante, dumating si Jin sakay ng motorsiklo nang may kumpiyansa, nakakaunti lamang na sipa ay napabagsak ang mga tauhan. Gayunpaman, sa gitna ng laban, inatake si Jin mula sa likuran ng mga tauhan, na nagdulot ng walang tigil na pagdurugo hanggang sa siya ay nawalan ng malay. Matapos isugod sa ospital, nalaman ni na Padre Han at Madre Kim, ang mga gabay ni Jin, na may multiple sclerosis siya at umiinom pa rin ng gamot para rito. Habang nasa koma, napanaginipan ni Jin ang isang matandang paring yumao na nagturo sa kanya na kailangang ibinahagi ang sakit at magtiwala sa mga kasamahan. Dahil sa payo ng matandang pari, nabawi ni Jin ang kanyang pananalig at nagising. Nang gabing iyon, dumalaw ang babaeng hepe ng pulisya sa kanyang silid sa ospital, umaasang makikinig si Jin sa kanyang payo. Matapos maupo bilang hepe, planong wasakin niya ang organisasyong Yang, ngunit ang kanyang mga tauhan sa mabibigat na krimen ay nakipagsabuatan sa Yang at walang sumunod sa kanyang mga utos. Kalaunan, kinidnap ng organisasyon ang kanyang ina, kaya't napilitan ang hepe na magpikit mata.
upang dalhin ang mga kriminal sa hustisya. Sa ikalawang araw pagkatapos makipagkita sa hepe, si Hyjin, nakilala rin bilang Jin sa isla, ay nagmadaling lumabas ng ospital kahit may sakit. Sinubukang pigilan siya ni Padre Han at Madre Kim, ngunit mabilis na nakahanap ng dahilan si Jin at tumakas. Pagkalabas ng ospital, nakipagkita si Jin sa mga estudyanteng pari at mula kina Padre Han at Madre Kim noong nakaraang araw. Nalaman ng punong guro at ng mga pari na si Jin ay nagsasagawa ng misyong Bellator upang tuparin ang banal na layunin na tulungan at protektahan ang mga walang kapangyarihan. Nagnais ang mga pari na maging kasamahan ni Jin sa paglaban sa kasamaan. Mula nang mabawi ang lakas ng loob, nagising ng lubos ang hepe at idineklarang bubuo ang kanyang opisina ng bagong unit ng pagsisiyasat sa droga. Mula noon, ang investigasyon sa kaso ng droga ay hindi na hawak ng unit ng mabibigat na krimen. Nagulat ang unit ng mabibigat na krimen nang malamang ang pinuno ng bagong unit ng droga ay isang manika na hawak ng hepe. Akala nila ay nagbibiro ang hepe, ngunit dumating si Jin, nagpanggap na bihasa at nakipagkamay sa manika. Pagkatapos, nakipag-ugnayan ang unit ng mabibigat na krimen kay Direktor Nam, nakasabwat nila, umaasang tutulungan niya silang lutasin ito. Lihim na isinumpa ni Nam ang hepe bilang baliw, ngunit wala siyang magagawa dahil hindi makikialam ang opisina ng pampublikong pagsisiyasat sa mga desisyon sa tauhan ng pulisya. Samantala, matapos kumpirmahin na sina Jin at ang mga pari ang magiging katulong, pumunta ang hepe sa isang maliit na gifi na ginagamit bilang pasilidad ng Yang para sa pagpapakete ng droga. Walang labis na salita, sumugod ang tatlo sa gifi at sa ilang galaw ay binugbog ng gusto ang mga tauhan. Pinayuhan ng mga tauhan ang pinuno na mabilis na umalis dahil delikado ang hayagang pagkilos ng hepe. Sa sandaling iyon, tumawag si Kim Son, ang pampublikong taga-usig na hinintay ng pinuno. Noong nakaraang gabi, nang suriin ni Kim Son ang lihim na base ni Nam, hinintay siya ng isang lalaki at hinintay ng kuryente, ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya pinatay. Hindi nakalimutang bumili ng 2 bagong popcorn si Kim Son, at maingat na pinuri ni Kim Son ang pinuno na nagpula sa kanyang mukha dahil sa hiya. Nang makita ang mga mumo ng popcorn sa gilid ng bibig ni Kim Son, kinuha ito ng pinuno at inilagay sa kanyang bibig. Nagpahayag si Kim Son ng pagnanais na magbigay ng scholarship para sa mga batang walang tahanan at agad na sumang-ayon ang pinuno. Samantala, sina Da Yaong at Jo Yaong ay nagtatago pa rin sa kompartimento ng barko, ang base ng Yang. Natuklasan ng grupo ang mga eksplosibo na pinaniniwala ang inilagay ng pinuno. Habang bubuksan na nila ang pinto, biglang nakita sila ng kapitan at ng matabang tauhan. Matindi pa rin ang hinala ng matabang tauhan sa pagkatao ni Da Yaong at Jo Yaong at naimpluwensyahan din ang kapitan. Kaya't hinintay ang grupo ni Da Yaong at walang pinayagang umalis hanggat hindi bumabalik ang pinuno upang kumpirmahin ang kanilang pagkatao. Mabilis na bumalik ang pinuno sa harap ng grupo ni Da Yaong at bigla siyang naglabas ng kutsilyo at sinaksak ang isang tauhang kulot dahil sa hindi magandang trabaho. Pagkatapos, inutusan ng pinuno na patayin ang grupo ni Da Yaong, anuman ang totoo o peke, dahil ayaw niya sa kalabuan. Mabilis na tumayo ang grupo ni Da Yaong upang ipagtanggol ang sarili, ngunit biglang humarap si Mao Maoji, ang tauhang madalas umiyak ng pinuno at nagpatotoo para sa kanila. Naalala ni Mao Maoji na ilang taon na ang nakalipas, sa isang laban sa isang yakuza boss sa Osaka, sinaksak sa likod si Da Yaong ng 2 karayom. Kung ang Da Yaong sa harap nila ay pulis na nagpapanggap, walang peklat sa kanyang likod. Inutusan ng pinuno si Da Yaong na hubarin ang damit para suriin, at hindi inaasahan, may 2 peklat nga sa likod ni Da Yaong. Dahil dito, lubos na naniwala ang pinuno sa grupo ni Da Yaong. Ang matabang tauhang ng gulo ay binugbog ng kabataang Thai. Pagkatapos, bumalik ang grupo sa silid, naguguluhan kung paano nalaman ni Mao Maoji ang tungkol sa mga sugat sa likod ni Da Yaong. Sa totoo, ang 2 peklat ay dulot ng hindi sinasadyang pagtama ng tinidor ni Jin kay Da Yaong habang kumakain ng inihaw. Nakita ito ni Mao Maoji, at kahit hindi pa rin malinaw kung bakit tumulong si Mao Maoji sa kanila, ang agarang gawain ay sirain ang bomba sa kompartimento ng barko. Ngunit mabilis na nalaman ng grupo sa pamamagitan ng mini-telepono ang tungkol sa sakit ni Hyjin, na kilala rin bilang Jin sa isla, mula kay Kim Son, kaya't nag-alala sila at nagplanong bisitahin siya. Pagkatapos magplano, sinabi nila sa kapitan na pupuntahan nila ang kanilang ina, at umiyak ang kapitan habang pumapayat. Ang tauhang kulot na pinatay ng pinuno ay itinuring na matalik na kaibigan ng kapitan, kaya't hinintay niya ang grupo na magsagawa ng seremonya para sa kaluluwa ng kulot pagbalik nila. Gayunpaman, bago umalis, narinig ng matabang tauhan sa grupo ang isang nakakapangilabot na sigaw mula sa isang silid. Sa oras na iyon, tinutuyan ng pinuno ang kaibigan ni Jin, isang dating empleyado ng pambansang ahensya ng intelihensya, na ilang araw bago ay tumulong kay Jin na makakuha ng lihim na impormasyon tungkol sa pinuno. Noong nakaraang araw, nalaman na nahuli ng pinuno ang babaeng ito, at ngayon ay tinutuya siya upang malaman kung kanino niya ibinunyag ang impormasyon tungkol sa kanya. Tumangging magsalita ang babae, kaya't inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na pahirapan siya ng malupit. Matapos obserbahan at mag-usap, nagpasya ang grupo ni Da Yaong na manatili muna upang iligtas ang babae habang sinisiyasat din ang tungkol kay Mao Maoji. Sinabi nila sa kapitan na sa halip na bisitahin ang ina, nagdesisyon silang maging mabuti hanggang dulo sa pamamagitan ng pagsasagawa muna ng seremonya para sa kulot. Mabilis na hinintay ni Da Yaong si Mao Maoji at tinanong kung bakit siya tinulungan at tungkol sa pagkatao ng babaeng tinutuya. Tumangging sumagot si Mao Maoji, ngunit dahil sa patuloy na pangulit ng grupo, napilitan siyang magsabi ng totoo. Lumalabas na si Mao Maoji ay isang pulis mula sa unit ng pagsisiyasat sa droga, isang lihim na pulis na kasamahan ni Da Yaong at Jo Yaong. Malungkot na ikinuwento ni Mao Maoji ang kanyang sitwasyon na parang si Lee Jung-ye sa pelikulang New World na nagtrabaho bilang lihim na pulis sa loob ng maraming taon ngunit napabayaan ng lubos at walang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan o pagkatao bilang pulis. Nangako ang grupo ni Da Yaong na tiyak na tutulungan si Mao Maoji na maibalik ang kanyang posisyon bilang pulis at mula sa kanya, nalaman ng grupo ang pagkatao ng babaeng tinutuya bilang dating empleyado ng pambansang ahensya ng intelihensya. Nang makatanggap ng balita mula kay Da Yaong, mabilis na pumunta si Hyjin, na kilala rin bilang Jin sa isla, sa tindahan ng libro ng kanyang kaibigan at nakumpirmang kinuha na ito ng pinuno.
Upang iligtas ang kaibigan, nagplano sina Dai Yang at Zhou Yang na diretsong pasukin ang pugad ng Yang. Para madaling makapasok, hindi sila nagdalawang isip na magpanggap nakita si Jin na nagbihis bilang babae na may mataas na takong, maikling palda, at mahabang buhok na nakakagulat na maganda. Sina Jin at Kim Sun na nagpanggap ay dumating sa pugad ng Yang na nagsabing sila ay mga mangkukulam at nakipagtulungan kina Zhou Yang at grupo sa paggawa ng ritual sa harap ng mga tauhan na may mga sayawan at kakaibang kilos. At sa huli ay idineklarang ang kaluluwa ng isang yumaong tauhan ay nasa isang sulok ng barko, kaya kailangang suriin ang buong barko. Sa pagkakataong ito, sa gabay ng lihim na pulis, sumugod si Jin sa lihim na silid kung saan nakakulong ang kanyang kaibigan at matagumpay na nailigtas siya. Pagkatapos ay ipinapasa ang kaibigan sa lihim na pulis, na inutusang dalhin ang mga inosenteng matatanda mula sa pasilidad ng produksyon patungo sa presinto. Nang malaman na natapos ni Jin ang misyon, agad na nagpakita ng tunay na anyo sina Kim Sun at ang grupo na binugbog ang mga tauhan at sinubukang makatakas. Sa gitna ng kaguluhan, pumunta si Jin sa opisina ng pinuno ng Yang. Lumitaw ang pinuno at walang salitang naibigkas ay agad silang naglaban. Sa gitna ng laban, itinutok ng pinuno ang baril kay Jin na hinintay siyang sumuko, ngunit itinaboy ni Jin ang baril at mabilis na tumalon patungo sa pasilidad ng produksyon, kasama ang mga kasamahan na sama-samang tumakas. Hindi sumuko ang pinuno at nagpadala ng mga tauhan upang habulin sila. Sina Jin at ang grupo ay muling nakipaglaban ng matindi sa mga kalaban. Sa kritikal na sandali, dumating sina Padre Han at Madre Kim sakay ng sasakyan upang iligtas sina Jin at ang grupo. Samantala, natapos din ng lihim na pulis na si Mao Maoji ang kanyang misyon. Dinadala ang mga inosenteng matatanda sa istasyon ng pulisya. Ang hepe ay nangako rin na aalagaan ang kaso, bigyan ang mga matatanda ng misyon na matagumpay na natapos si Haijin at ang iba ay nagpapahinga ng magkakasama. Nag-aalala rin ang tungkol sa kalusugan ng pari sa harap ng mga kaibigan. Inamin ni Haijin na dati ay nakatuon lamang siya sa misyon at nakalimutan niyang ibahagi ang mga sakit at maliliit na sikreto sa mga kaibigan. Mula ngayon, hindi na siya magtatago sa parehong oras. Nagdaos ng press conference ang hepe at nanumpa na lalabanan ang lokal na organisasyon ng Yakuza. Bumalik si Haijin sa Akademiya ng Teolohiya upang makipagkita sa rektor. Narinig niya na ang rektor, dahil sa kanyang sitwasyon, ay espesyal na nakipagkita. Sa obispo ng Diocese, pinagalitan ng obispo ang rektor dahil sa hindi magandang pamamahala sa mga estudyante. Naniniwala na ang Akademiya ng Teolohiya ay hindi dapat direktang humarap sa masasamang puwersa, ngunit hindi nagpa siya ang rektor na humingi nang paumanhin. Matapos makita ng sariling mga mata si Haijin na nagtatanggol sa katarungan, lubos na nagbago ang pananaw niya sa kanya. Naniniwala na ang mga paring tulad ni Haijin na nangangahas na humarap sa kasamaan ay talagang bihira. Ngunit sa totoo, si Haijin ay alam na ang rektor ay naging belitor na nagtatanggol sa katarungan ng mas maaga kaysa sa kanya. Natagpuan ng maraming estudyante ang mga lumang pahayagan at natuklasan na maraming taon na ang nakalilipas noong kabataan pa rektor upang tulungan ang mga mahihirap na sa pilitang inalis sa kanilang lupa. Siya ang nanguna sa pakikibaka sa pag-alala. Sa nakaraan, ang kaibigang kasama niya sa pakikibaka ay hindi pinalad na namatay noong araw na nakita niyang bumagsak si Haijin. Para bang nakita niya ulit ang imahe ng kanyang pinakamalapit na kaibigan na nagsakripisyo noon. Sinabi ni Haijin na hindi nakakatakot ang mga ganitong bagay. Ang mahalaga ay may magpapatuloy sa misyon na ito na magdadala ng sulong ng katarungan. Dahil si Dai Yang at Zhou Yang ay pumunta sa isang bodega ng transportasyon sa dagat. Narinig na ito ang sikretong base para sa pag-export at pag-import ng droga sa ibang bansa ng magnet. Kung sakupin lamang ang lugar na ito, posibleng pigilan ng tuluyan ang paggawa at pamamahagi ng droga ng magnate. Kaya pagkatapos ng masusing paghahanda, pumunta ang grupo ni Dai Yang sa bodega at sa loob ng ilang sandali nalutas na ang mga gwardiya sa loob. Sinusubukan nilang kumbinsihin ang may-ari ng bodega na pumunta sa istasyon ng pulisya upang isumbong ang magnate Yang. Samantala, si Mao Maoji ay nakipagkita sa isang empleyado ng customs na binili na ng magnate at hinuli ni Yang ang tao sa lugar, kaya naputol ang ruta ng pagtakas ng magnate. Sa kabilang banda, nakatanggap ng tawag si direktor na mula sa isang pulis ilang araw bago na ospital si Haijin. Nagpadala ang pulis ng mga tauhan upang mag-ambush sa ospital at nakita si Kim Sun na bumisita kay Haijin sa pamamagitan ng surveillance camera. Nalaman ni Direktor Nam na tauhan ni Haijin si Kim Sun at naloko siya. Una niyang plinano na ipaalam sa magnate ang tunay na intensyon ni Kim Sun, ngunit nagbago ang isip niya sa harap ni Kim Sun. Nagpanggap si Direktor Nam na walang alam at umiti pa nga na parang nag-aalala. Hindi alam ni Kim Sun na nalantad na ang kanyang pagkakakilanlan, kaya ng gabing iyon pumunta siya sa sikretong base ni Direktor Nam upang kunin ang lahat ng ebidensya ng krimen. Sa loob, hindi inaasahan na sa pintuan may dalawang lalaking nakaitim na humawak ng kutsilyo laban sa kanya. Biglang na-elektrok ang dalawang lalaking nakaitim at nailigtas si Kim Sun. Paglingon ay isang babaeng kasamahan mula sa opisina ng piskal ang tumulong. Sinabi ng kasamahan kay Kim Sun ang katotohanan na siya ay tauhan ng hukom na isinugo upang mag-undercover at mangolekta ng 10 ebidensya ng krimen ni Direktor Nam. Ayon sa pangunahing prinsipyo ng espionage, kinilala niya ang isa pang espiya. Maaga nang nalaman ng kasamahan ang tunay na pagkakakilanlan ni Kim Sun noong nakaraang pagkakataon ng lihim na pumasok si Kim Sun sa sikretong base ni Direktor Nam. Ang babaeng iyon din ang nagpa-elektrok sa kanya. Sinabi ng kasamahan na ginawa niya iyon upang tulungan si Kim Sun dahil natuklasan niya na palaging ginagamit ni Direktor Nam ang kanyang telepono upang manood ng kamera na sumusubaybay sa base. Kapag nakapasok si Kim Sun, agad siyang mahuhuli na pagtanto na alam na ni Direktor Nam ang tunay niyang layunin. Sa paglapit sa kanya ng gabing iyon, nagpadala si Kim Sun ng larawan ng kanyang pagpapamasahe kay Direktor Nam upang subukin ang reaksyon nito. Nagulat si Direktor Nam, nagtaka kung bakit hindi nahuli ng dalawang lalaking nakaitim si Kim Sun. Madaling araw, habang nagpapamasahe si Kim Sun sa bahay at sinisisi si Direktor Nam, tumawag ang magnate Yang upang magtakda ng pagkikita. Pagkatapos ng pagkikita, sinabi ng magnate na kailangan niyang magbiyahe kinabukasan at umaasa na makakasama si Kim Sun. Napagtanto ni Kim Sun na plano ng magnate na tumakas, kaya tinanggihan niya ito agad. Bukod dito, hindi pa rin alam ng magnate ang tunay niyang pagkakakilanlan at mukhang hindi ito isiniwalat ni Direktor Nam. Hinulaan ni Haijin na ang ginawa ni Direktor Nam ay upang magsarili mula sa magnate. Sadyang hindi nagsalita upang saktan ito. Ng gabing iyon, muling nagkita ang magnate at si Direktor
Nam tinanong kung bakit hindi sinabi na dating espiya ng Intelligence Bureau si Hyjin, nag-alinlangan si Direktor Nam pero kita ng magnate, ang tunay niyang intensyon, malinaw na gusto ni Direktor Nam na maglaban sila ng pari upang siya ang makinabang. Para protektahan ang sarili, nagbago ng isip si Direktor Nam at sinabi sa magnate ang katotohanan na magkakasama sina Kim Sun at Hyjin. Sa puntong ito nagpa siya ang magnate na hindi na manatili at umatras, agad inutusan ang mga tauhan na ilagay ang lahat ng pera sa mga kahon para dalhin. Pagkatapos maihanda ang lahat, inutusan ng magnate ang mga tauhan na kidnapin si Kim Sun. Bago umatras, plinano ng magnate na pasabugin ang bomba at ilabas ang nakalalasong gas na inihanda noon, pero sa kasamaang palad nag-error ang proseso ng pagpapakawala. Nagalit ang magnate pero nang makita si Kim Sun na nakakulong sa sasakyan, parang may ibang plano na naisip ang magnate. Noon ding araw nakipag-ugnayan si Hyjin kay Kim Sun pero ang magnate ang sumagot sa telepono. Malinaw na alam ng magnate na ang grupo ni Hyjin ang nag-alis ng bomba at kagamitan ng nakalalasong gas, at ngayon si Kim Sun ang huling alas niya na pagtanto na nasa panganib si Kim Sun. Agad na sumakay si Hyjin sa motorsiklo at lumipad patungo sa simbahan. Nakita si Kim Sun na nakatali sa gitna ng santuwaryo, may bomba sa dibdib at sa lig niya ay may syringe na malapit ng iturok. Tumawag ang magnate kay Hyjin mula sa malayo. Idineklara na ang laman ng syringe ay mataas na dosis ng droga. Kapag naturok kay Kim Sun, mamamatay ito agad. Kung gusto ni Hyjin na iligtas si Kim Sun, kailangan niyang gamitin ang baril sa tabi upang barilin ang sarili. Ang baril ay may isang bala lamang at iisang pagkakataon lang si Hyjin pinayuhan ni Kim Sun na huwag gumawa ng katangahan. Dahil sa kanya, habang nag-aalangan si Hyjin, nagsimulang magbilang ng 3 minuto ang magnate. Ang lahat ay nakasalalay na sa desisyon ni Hyjin. Hindi nagdalawang isip si Hyjin na isakripisyo ang sarili. Biglang sumigaw si Chahan ng isang malakas na tunog na parang leon na naglabas ng ultrasonic wave. Si Madre Kim sa likod ay sinamantala ang pagkakataon at hinagis ang isang barahan ng bulaklak na marahang bumagsak sa syringe at nabasag ito. Lumabas na si Chahan ay may talento rin at sumailalim sa pambihirang pagsasanay, kaya madaling nalutas ang panganib. Nagalit ang magnate at nagplanong umalis agad. Syempre nalutas ang panganib dahil sa malayong pananaw ni Hyjin. Maaga pa noong gabi plinano ng mga tauhan ng magnate na suriin ang bomba at nakalalasong gas na inilagay sa daan, ngunit nakasalubong nila ang mga manggagawa sa pagpapanatili ng kalsada na hiniling na umikot sila, ngunit ang mga manggagawa ay mga tauhan ni Hyjin. Sa pag-ikot ng mga tauhan, hinintay ni Hyjin ang koponan ng kemikal na armas upang maalis ang nakalalasong gas. Pagkatapos nito, 2 koponan ni Hyjin ang nagpanggap bilang mga regular at dumating sa base ng Iang, at sa loob ng ilang sandali natanggal ang bomba. Halos wala ng laban ang magnate. Ang alyansa ng katarungan ni Hyjin ay nagtagumpay. Sa unang hakbang, dagdag pa rito, si Jo Yaung ay na-promote bilang pinuno ng bagong koponan sa pagsisiyasat ng pulbos. Natagpuan ang mga tala ng tauhan ng undercover na pulis na si Mao Maodzhi at naibalik ang kanyang posisyon bilang pulis. Bukod dito, dahil sa pagsisikap ng hepe, ang mga mataas na pulis na kasabwat ni Direktor Nam ay natukoy rin ng unit ng pagsubaybay. Susunod na kailangan na lamang hanapin ang magnate na nagtatago at dinala si Direktor Nam na nakipagsabwatan sa kanya sa harap ng batas. Isang malaking tagumpay. Inihayag ni Kim Sun ang pagkakakilanlan ni Direktor Nam. Idineklara ang plano na ilantad ang kanyang pakikipagsabwatan sa magnate. Ang ngunit hindi natakot si Direktor Nam. Sinabi kay Kim Sun na wala siyang anumang ebidensya at kahit meron, kaya niyang itanggi harapin ang walang kahihiyang si Direktor Nam. Wala nang magagawa si Kim Sun kundi lihim na banatan upang mahanap ang butas ni Direktor Nam. Si Kim Sun at ang kanyang kasamahang babae ay lihim na pumasok sa sikretong base ni Direktor Nam. Nagsuot sila ng maskara at sinabuyan ng itim ang mga surveillance camera, ngunit pagkatapos maghanap, wala silang nahanap na dokumento. Sa kabutihang palad, napansin ng kasamahang babae na may kagamitan sa pagpapadala ng data sa base. Malinaw na tuso si Direktor Nam at nauna nang nag-imbak ng datos sa ibang lugar. Ang problema ay kung saan nga ba iyon sa kabilang banda dahil sa hindi kanais-nais na sitwasyon. Nagplanong tumakas si Direktor Nam. Nakipagtulungan sa kapitan ng organisasyong Ihang na nagtaksil sa magnate. Naglagay ang kapitan ng tracking device sa ilalim ng sasakyan ng magnate at ibinunyag ang lokasyon kay Direktor Nam. Nagplano si Direktor Nam. Nakalkulahin ang oras, hintayin ang magnate na tumawid sa hangganan bago makipag-ugnayan sa Interpol para hulihin ito. Kasabay nito si Eiko, kasamahan ni Hyjin, ay nakikipag-ugnayan din sa kapitan. Ngayong araw, sa tulong ni Eiko, ninakaw ng kapitan ang pera na plano ng magnate na dalhin. Sa pagtakas, niloko siya nang makita ng magnate na ang container na dapat puno ng pera ay walang laman. Nagalit at nahiya siya at sa lugar na iyon binaril ang isang tauhan ayon sa patakaran. Pagkatapos ay tumawag sa kapitan upang tanungin ito. Hindi natakot ang kapitan. Sinabing hindi siya mahahanap ng magnate. Si Eiko sa labas ay nagpanggap na nakikipagtulungan sa kapitan. Nagsinungaling na tutulungan siyang maglaban ng pera pero lihim na naglagay ng tracker sa hindi plinanong hatiin. Ayon sa kasunduan kay Eiko, sa oras na ito pinangunahan ni Jo Yaung ang koponan ng may otoridad. Nagplanong palibutan at hulihin ang kapitan at ang kanyang mga kasabwat. Handa na ang kapitan at direktang tinawag ang isa malaking grupo ng mga tauhan upang makipaglaban sa pulisya. Si Jo Yaung at ang iba ay lubos na nagsikap, ngunit hindi nila kayang talunin ang maraming tauhan ng kapitan nang biglang dumating si Che, estudyante ng Akademiya ng Teolohiya, kasama ang isa grupo ng mga kaibigan bilang suporta. Sinasabi na ang pag-aalaga ng hukbo sa isang araw ay para gamitin sa tamang oras sa harap ng kapitan. Si Che at ang mga kaibigan ay puno ng sigasig. Nagpakita ng isang kapanapanabik na taekwondo warm-up. Bukod kay Che, kasama rin sa aksyong ito ang rektor na mas matindi pa. Dala ang isang bote ng gasolina at hinikayat ang mga estudyante na sumugod. Hindi inaasahan na umatake ang sakit ng rektor at nahulog ang bote ng gasolina sa kanyang paanan. Naging magulo ang eksena. Hindi na nag-isip pa ang mga estudyante, sumigaw at sumugod. Nakipaglaban ng mano-mano sa mga tauhan ng kapitan. Ang isang matampaderal na tauhan ay hindi pinansin si Che, pero biglang naglunsad si Che ng malakas na suntok at agad na bumagsak ang matabang tauhan. Ang mga kaibigan ni Che ay dinurog din ang mga kalaban. Si Jo Yaung at si Che ay nagwagi ng malaki sa labanan, ngunit sa gitna ng kaguluhan nakatakas ang kapitan. Tumakbo ang kapitan sa sikretong lugar kung saan nakatago ang
Kahon ng pera inakalang siya ang magiging huling matatawa, ngunit hindi niya inaasahan na sinusundan siya ni Eiko gamit ang tracker sa kahon ng pera. Nag-alok ang kapitan ng kompromiso para hatiin ang pera pero hinawakan siya ng mahigpit ni Eiko. Sa kabilang banda ang Magnetsay ang nawalang mapuntahan ay dumating sa pantalan upang tumawid sa hangganan. Sa oras na ito dumating si Direktor Nam kasama ang Interpol. Hiniling na sumuko ang Magnate at muling hinikayat ang pulisya na barilin siya sa Habang nag-aaway narinig ang kakaibang tunog mula sa langit. Isang bagay ang mabilis na bumagsak sa isang kurbadong linya. Inakala ng Iay na ang bumagsak ay pinto ng kompartamento ng eroplano. Ngunit dahil dito 3 tauhan ng Magnate ang nadurog ng pinto sa lugar na sugatan ang Interpol. Sa kasamaang palad nakatakas ang Magnate ng gabing iyon. Nagkwentuhan si Hyjin at ang mga kaibigan dahil sa pinto ng kompartamento ng eroplano. Kaya naman bumalik sila ng walang dala ngunit sa kabutihang palad. Hindi nagawang gamitin ni Direktor Nam ang iba upang patayin ang Magnate kaya ngayon si Direktor Nam ay parang asong walang mapuntahan, natatakot na patayin siya ng Magnate at nag-aalala na malantad ang kanyang mga maruruming gawain kaya nakipag-ugnayan siya sa mga mataas na opisyal ng gobyerno gamit ang kanilang mga sikreto upang takutin sila. Hiniling na ilipat siya sa Seoul sa ilalim ng pananakot na pilitan ang mga opisyal na sumang-ayon. Mabilis na hinirang si Direktor Nam bilang Direktor ng Sentral na Prosekusyon ng Seoul. Alam na alam ni Kim Son kung gaano kahalaga ang posisyong ito. Halos kayang wasakin ang lahat maliban sa Pangulo, pero ng gabing iyon nakatanggap din ng magandang balita ang grupo ni Hyjin Siang na ilang araw na kumatos sa simbahan ay nagising na si Hyjin at ang mga kasamahan ay sunod-sunod na nakipag-usap kay Iang sa telepono. Sa tulong ng magandang balitang ito lahat ay puno ng kumpiyansa at determinadong lumaban sa masasamang puwersa hanggang sa dulo. Ngunit hindi pa natapos ang masamang balita. Sa gabi ang nakatakas na Magnate ay bumili ng baril. Pagkatapos magkaroon ng baril tiningnan niya ang larawan ng kanyang ina sa telepono na halos kapareho ng itsura ni Kim Son kaya mabigat ang kanyang damdamin. Kinabukasan pumunta si Hyjin at ang iba sa simbahan upang manalangin. Nagplanong lumaban hanggang sa dulo ng may determinasyong mamatay. Sa araw na iyon sina Kim Son at Hyjin ay naghain ng kaso laban sa mga krimen ni Direktor Nam at inihayag sa media na ito ay trailer pa lamang at mas kapanapanabik pa ang tunay na pelikula. Sa ilalim ng presyon ni Kim Son bumuo ang pamahalaan ng komisyon sa pagsisiyasat ng katotohanan. Nagplanong magdaos ng pagdinig at nagpadala ng sumon kay Direktor Nam upang simulan ang unang yugto ng investigasyon. Bilang prosecutor na nagsampa ng kaso, sinabi ni Kim Son na lubos na kasuklam-suklam si Direktor Nam na nakipagsabuatan sa organisasyong Ihang. Sa pagdinig ipinalabas ni Prosecutor Kim Son ang isang video na nagre-record ng pag-uusap ni Chahan at Madre Kim kung saan inakusahan ng dalawa si Direktor Nam na pumatay at itinapon ang bangkay ng dating direktor ng prosekusyon. May larawan pa ng bangkay ng dating direktor bilang ebidensya. Sa harap ng mga akusasyon ang tuso at veteranong si Direktor Nam hindi lamang hindi umamin kundi nagsinungaling pa na sadya siyang lumapit sa organisasyong Iang upang mag-imbestiga at nagpanggap na corrupt para masira ang kaso. Muling nagbigay ng testimonya si Kim Son na isiniwalat na si Direktor Nam ang nag-ayos ng pagkikita niya sa Magnate. Iang nagbigay din si Hyjin ng ebidensya na minsan nang tinakot siya ni Direktor Nam sa kasamaang palad. Ang mga ebidensya sa video at audio ng pakikipagsabuatan ni Direktor Nam sa mga opisyal ay hindi pa rin natagpuan. Alam na alam ni Direktor Nam ang puntong ito kaya idineklara niya na siya ay lubos na matapat na prosecutor at lahat ay pawang paninirang puri mula kina Hyjin at iba pa. Habang sinasabi ito pinakita niya pa ang kanyang kakayahang umarte. Habang pinupunasan ang mga luha sa pagdinig hindi napigilan ng tatlong sina Hyjin ang kanilang sarili at napamura kaya napatalsik sila sa pagdinig. Sa oras na ito naroroon din sa pagdinig ang hepe ng pulisya at isang negosyante na sangkot sa kalakalan ng droga. Ang negosyante ay handa nang magbigay ng testimonya ngunit napansin na nanganganib ang kaligtasan ng kanyang pamilya dahil sa pananakot ni Direktor Nam. Upang protektahan ang kanyang pamilya napilitan ang negosyante na baguhin ang kanyang sinabi at magsinungaling na lahat ay gawa ng Magnate Iang at walang kinalaman si Direktor Nam. Dahil sa mga testimonyang ito natapos ang pagdinig na may konklusyong walang pagdududa kay Direktor Nam. Mabilis na naganap ang ikalawang pagdinig sa kundi isang nangunguna sa laban kontra katiwalian at pagsisiyasat sa pulbos. Ngunit ang hindi inaasahan ni na Direktor Nam at ng mga opisyal ay sa pagkakataong ito dala ni na Hyjin at ng iba ang isang alas na kayang wasakin siya. Lumabas na pagkatapos ng unang pagdinig na tuklasan ng isang manggagawa sa konstruksyon ang isang kagamitan sa pagpapadala ng datos sa loob ng pader na nagkataong konektado sa bahay na nakapangalan kay Direktor Nam. Sa pagsisiyasat na tagpuan ni Jo Yaung ang pinagmulan ng kagamitan sa likod ng isang nakabiting larawan sa pader ng bahay at mula roon natuklasan ang isang serye ng datos na nagtala ng mga ebidensya ng krimen ng mga mataas na opisyal na lihim na ni-record ni Direktor Nam kabilang ang isang recording ng pag-uusap sa telepono ni na Direktor Nam at isang mataas na opisyal ng partido. Gayunpaman, kahit na naharap sa napakaraming ebidensya, nagmalaki pa rin si Direktor Nam. Biglang sa pagdinig narinig ang putok ng baril. Ang bumaril ay ang Magnate Iang mula pa sa unang pagdinig. Sinusubaybayan na ng Magnate si Direktor Nam. Nagplano siyang pasukin ng kanyang mga tauhan ang lugar ng pagdinig kaya kinidnap ng Magnate ang isang senador at ginamit ang sasakyan nito upang makarating ng maayos sa lugar sa oras na ito. Gamit ang baril sa kanyang kamay malaya niyang kinontrol ang buong pagdinig. Itinutok ang baril kay Direktor Nam na nagtaksil sa kanya ngunit hindi inaasahan na nag-jam ang baril sa kritikal na sandali. Agad na pagtanto ni Dae Yaung na sigurado binili ng Magnate ang baril na ito mula sa isang negosyante ng peking armas na dalubhasa sa panloloko ng mga espiya. Nang makitang hindi magagamit ang baril, agad na hinugot ng Magnate ang kanyang kutsilyo upang pigilan ang Magnate. Si Hyjin ay nakipaglaban ng mano-mano sa kanya gamit ang paniniwala sa katarungan sa kanyang puso. Natalo niya ang may otoridad ang kalaban kaya nahuli ang Magnate at si Direktor Nam na napatunayang nagkasala ay nahuli rin. Nanalo sina Hyjin at ang iba sa gitna ng malakas na palakpakan ng buong bulwagan. Si Kim Son ay naging prosecutor na kumakatawan sa katarungan sa harap ng media, ngunit si Direktor Nam ay nalugmok pa rin sa kawalan ng pag-asa. Sinusubukang suhulan ang dalawang pulis sa kritikal na sandali. Isang mahiwagang hangin ang bumangon at isang baraha ng bulaklak ang tumusok sa liig ni Direktor Nam na tuluyang nabaliw at agad hinuli ng dalawang pulis. Lumabas na ang mahiwagang hangin ay ang leon na ungon ni Chahan. Hindi nagtagal ang makatarungang aksyon ni na Hyjin at ng iba ay nabalita
Sa media maging ang eksena ng laban ni rektor at ng mga estudyante kasama si Che laban kay Iang ay ipinalabas din sa telebisyon, kaya naging tanyag ang Akademiya ng Teolohiya at tumaas ng husto ang bilang ng mga aplikante na tuwa ng labis ang. Rektor si Che naman ay nakatanggap ng regalo mula kay Hyjin, isang nakakatawang larawang magkasama sila. Sinabihan ni Hyjin si Che na ang buhay ay walang hanggan at ang laban ay walang katapusan, kailangang dalhin ang kalooban ng Diyos at patuloy na maglingkod sa mga mahihina. Habang tinitingnan ang larawan kasama si Hyjin, lalong nag-alab ang laban sa loob ni Che. Pagkatapos ng lahat, nagpadala ang obispo ng kanyang sekretarya upang makipagkita kina Hyjin at sa iba upang gantimpalaan sila sa pagtupad ng misyon ng liwanag. Binigyan sila ng obispo ng isang kumikinang na krus bilang alaala. Sa araw na iyon, masayang nagpa-picture sina Hyjin at ang mga kasamahan. Hindi rin nila nakalimutang isama si Iko sa larawan kahit wala siya doon, ngunit kasabay nito nagbitiw si Kim Son bilang prosecutor at si Dae Young ay sinuspinde sa trabaho, kaya pareho silang naging walang trabaho. Habang iniisip ang hinintay na gagawin, sinabi ni Hyjin na dapat samantalahin ni Kim Son ang pagkakataon at tumakbo bilang senador sa Kongreso upang maging puwersa ng katarungan doon. Pagkarinig nito, nagsimulang maging abala si Kim Son sa kampanya. Salamat sa kanyang imahe bilang masigasig na prosecutor, mabilis siyang nakakuha ng suporta na halos kapantay ng kanyang kalaban. Ngayong gabi ang anunsyo ng resulta ng eleksyon. Si Kim Son at ang mga kaibigan ay nerbiyos na nakaupo sa harap ng telebisyon habang nagbibilang ng oras, ngunit hindi inaasahan na aksidenteng natapon ng isang kasamahan ang kape sa saksakan ng kuryente na nagdulot ng pagkawala ng kuryente, kaya hindi nalaman ang resulta ng eleksyon sa mga sumunod na araw. Patuloy na dinala ni Hyjin ang kanyang paniniwala at tapang walang tigil sa pagsasagawa ng misyon ng katarungan. Isang gabi, isang babae ang kinidnap. Biglang lumundag si Hyjin mula sa langit. Ang sasakyang kinaroroonan ng biktimang nakatali ay sinalakay ng mga agresibong kalaban. Si Hyjin na matalas ang mga mata ay itinaas ang kamao, determinado na dalhin ang mga masasamang ito sa impyerno.